Magandang gabi, Don Sen. Senyorito, napakaganda ng bash na ito. Sino ang gusto ninyo? Maami pang naghihintay sa halway. Pumili kayo ng mabagal. Tiyak na may babagay sa inyo. Iwan niyong lahat. Sex. Bilisan ninyo. Lumapit kayo't pagsilbihan si senyorito. Don Sen, paglilingkuran ka namin ng mabuti ngayong gabi. 7 taon na simula nang mabudol si senyorito at mag-asa sa babae. Halos mabaliw na ang matandang senyora sa kagustuhang magkaroon ng tagapagmana. Ngayon, namukadkad ang bakal na puno. Susubok kumain ng karne, 5 agad sa isang gabi. Sobrang lupit naman nito. Don Sen, comfortable ba kayo sa ganito? Tigil. Natawag ako ng pulis. Ito ang minibar, kwarto 888. Mayroong pampublikong pamimili ng babae at malaswang pagtitipon. Padalhan niyo agad ng mga tao rito. Senyorito, anong ginagawa ninyo? Walang kikilos. Magtago sa ulo at lumuhod. Hoy senyorito, sandali. Bawal umalis, Yuko. Officer, siguraduhin niyong maparusahan ang ganyang kabastusan. Sobrang lala nito. Don Sen, huwag kayong mag-alala. Imbestigahan namin ito ng maayos. Salamat sa trabaho ninyo. Hoy senyorito, hindi ka pwedeng umalis. Hoy, anong ginagawa mo? Yukod yan at hawakan ang ulo mo. Patay na. Yung ininom kong alak kanina. Nilagyan ko ng 10 bises na tapang na pampagana. Senyorito, kung hindi mo may labas yan, sasabog ang katawan mo. Don Sen, may babaeng nagwawala sa baba at nanggugulo. Inago niya ang 2 botelya ng Luis XIAI at diretsong nilakla. Tingnan natin. Hoy babaeng hama, 100,000 ang isang botelya niyan. Anong pakialam mo sa paglilinis? Nakain ko ba ang bigas mo? Bahala ka dyan. Ito lang ba ang mga lalaki ninyo? Tawagin mo lahat ng lalaki dito. Anong kleseng babae yan? Sira ulo ba siya? Bunso. Ang tigas mo naman. Sobrang tigas ng dibdib mo. Nahilo tuloy si ate sa pagbangga. Mukhang patay na ang babaeng ito. Ayaw ni Don Sen sa mga babae. Ang lambot naman ng mga labi nito. Hinalikan niya si Don Sen. Huwag kayong tumingin. Alis na, bilis. Bunso, gusto kita ngayong gabi. Ginagawa akong lalaking bayaran. Interesante. Ate, napakamahal ko. Malaki ang apoy ko ngayon. Palabasin mo ang init ko. Sapat na ba itong pera para sa magdamagang serbisyo? Umungol ka. Anong nangyayari dito? Siya ay Ji Wangshu, ang tanga mo. Gumastos ng 10,000 para lang sa isang lalaki. Ilang bintana ba ang kailangan mong linisin para mabawi yan? Pero itong bunso, ang liit-liit naman. Sulit na sulit nga talaga. Ate, isa pa. Tulong. Hindi ko na kaya ang presyo. Eight. Kain lahat pati ba naman to? O sige, iwan mo na lang number mo. Ang bayad kagabi, kulang para sa magdamagang serbisyo. Bunso. Pasensya na. Hoy, ikaw ba ang nanay ni Ji Xiaoman? Ako ang guidance counselor ng St. John Elementary. Hindi pa bayad ang tuition ng anak mo. At kaninang umaga, nakipag-away na naman siya sa kaklase niya. Gusto mo pa bang mag-aral siya dito sa amin? Pumunta ka agad dito sa school. Sige po, ma'am. Papunta na po ako. Kailangan kong makahanap agad ng pera pambayad ng tuition. Bunso, mag-ensayo ka pa ng teknik mo. May lakad pa si ate. Una na ako.
Sa loob ng 7 taon, siya lang ang babaeng hindi ko kinasusuklaman. Tinuring akong parang bayarang lalaki, tapos minamaliit pa ang kakayahan ko. May kailangan ka. Senyorito, congratulations sa unang tikim ninyo. Tumahimik ka. Nabalitaan na matandang senyora na sa wakas ay pumayag na kayong humawak ng babae. Sobra siyang natuwa kaya naghanda agad na milyon-milyong dote. Mapakasalan na ang magiging senyora ninyo. Nakatakas na nga ang babae, anong dote pa ang ihahanda? Hindi mo napigilan ang tao. Naku, patay tayo diyan. Sabi ng matandang senyora, kapag hindi nagtagumpay kagabi, kailangan ninyong magtrabaho ngayon bilang advisor sa ilalim ng Sen Group. Sa St. John Elementary, para makasalamuhan ninyo ang mga bata, para magising ang pagiging ama ninyo, para magamot ang asar ninyo sa babae, at tumayag na kayong mag-asawa at magkaanak. Ikaw ba ang nanay ni Ji Xiaoman? Ako ang guidance counselor ng St. John Elementary. Ay John Elementary. Si Jik Xiaoman. Paano ninyo nalaman? Nandiyan na ang nanay ng bata. Ngayon, hinihintay na lang kayo bilang advisor para mamagitan. Nakaaway kasi nila ang isang makapangyarihang tao. Makapangyarihan. Mas makapangyarihan pa ba kaysa sa pamilyang Sen? Ayo ang pinakamayaman. Walang mangahas magpanggap na alta sa pamilyang Sen. Ji Xiaoman, sinasabi mong apa silang Lily, sinaktan kanila mag-isa. Walang apoy kung walang usok. Bakit hindi nila sinaktan ang iba? Kundi ikaw lang. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mong pagkakamali? Guidance counselor. Ang anak kong si Xiaoman, hindi nagsisinungaling yan. Baka naman may hindi lang pagkakaunawaan. Mrs. J. Ang tatay ni Lily ay business partner ng pamilya Sen. Malaking boss yun. Si Lily ay prinsesa ng pamilya nila. Ikaw naman. Kahit tuition hindi mabayaran, delayed pa. Pinaggatakpan mo pa ang batang nanakit. Pasensya na po. Ako po ang hihingi ng tawad para kay Xiaoman. Ang tuition po, babayaran ko po agad. Isang pulubing bastardo lang naman yan. Ang dami pang sinasabi. Mas mabuti pang tanggalin na lang sa eskwela. Sino ang tinatawag mong bastardo? Aba, matapang ka pang sumagot kay Emma Reswang. Alam ng buong eskwela, hindi nagpapakita kailanman ang tatay ni Ji Xiaoman. Bastardo ba o hindi? Alam mo sa sarili mo. Ano, gusto mo akong saktan? Kasalanan ng ina, ako na ang bahala. Tuturuan kita ng leksyon. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong hawakan ako. Bitawan mo ako. Ito po ang bago nating advisor, si Teacher Sen. Rumespeto kayo. Teacher Sen. Anak ng. Yung lalaki kagabi, bihis na bihis ngayon. Ay hindi, nakasuit na. Naging teacher pa ng anak ko. Mommy ni Jik Xiaoman, nagkita na naman tayo. Teacher ka pala, bakit ka naglalaglag bilang male model? Eskwelahang pangmayaman ito, mahigpit ang patakaran. Hindi ba't? Kapos na kapos ka kaya ka nagpa-part-time. Nakakatuwa ka naman, ate. Naawa ka ba sa akin? Kagabi, ikaw ang nagbigay sa akin ng init. Dahil sa'yo nagbago ako. Nagbagong buhay. Napakahalaga sa akin ang trabahong ito. Sige na nga, sige na. Kawawa ka rin naman. Huwag mo lang sasaktan ang mga bata, hindi kita isusumbong. Salamat, ate. Ito ba ang anak ni ate? Ang mga mata at kilay. Bakit kamukhang kamukha niya ang nanay ko noong bata pa? Anong nangyari? Hoy, Teacher Sen, itong mag-ina, ang bumugbog sa anak ko ng ganito. Bilisan mo, tanggalin mo na yung batang walang ama. Dapat ba talagang insultuhin ang mga single parent? Wala kang pera, anak mo'y walang ama. 36 terms. Ang hirap ng buhay ninyo. Sobrang malas talaga. Ito ay opisina. Hindi lugar para mag-away kayo. Teacher Sen, siya po si Emma Reswang ng Wang Group. Ang anak niya na si Lily, ang sinaktan nitong si Ji Xiaoman. Ang Wang Group ay business partner ng pamilya Sen. Itong si Ji Xiaoman ay nakikisali lang dito. Ang rekomendasyon ko, tanggalin na si Ji Xiaoman. Patay na. Hindi ko lang siya pinatulog. Sinabi ko pang mahina siya sa kama. Sigurado akong tatanggalin na si Xiaoman. Dapat talagang tanggalin si Ji Xiaoman. Ang anak kong si Lily, hindi makakasama. Ang isang salot na walang pinagmulang ama sa klase. CJ, tanggalin na siya. Ihatid niyo na sa registrar para sa pag-alis. Tanggal na ang anak mo, Miss G. Sige na. Sandali lang. Ang sinasabi ko, siya. Anong sinabi mo? Ayokong math spell. Yang batang yan ang dapat palayasin. Gumagawa ka ba ng katangahan? Ang asawa ko ay nagbibigay ng supplies sa Sen Group. Ang Sen, pinakamayaman sa bansa. Sandali na lang, hindi na. Ang prinsipyong pang-edukasyon ko. Pantay-pantay sa entablado. Yan ang paulit-ulit. Ay malinaw na labag sa hinihingi ko. Iproseso na ang pag-alis niya.
Hoy, ikaw, kapag nagsalita na si Teacher Sen, wala nang atrasan. Tara na, bilisan mo. School board, kaya yan. Maghintay ka lang. Kumusta, Xiao Man? Huwag ka nang makipag-away ha. Kung may mga asar sa'yo, sabihin mo agad sa akin. Okay ba? Opo. Bumalik ka na sa klase. Salamat po, ma'am. Xiao Man, alis na tayo. Nay, saan ka ba nagpunta kagabi? Dami mo yatang kagat ng lamok? Lalamok, Nakagat si Mama ng lamok. Tara na, bilisan natin. Sandali, Miss J. Mauna na po ako sa class. teka, Xiao Man, ako ang tunay mong ina. Huwag mo naman akong iwan. Ang sama mo namang anak. Nay, usaping matatanda na yan, wag na akong idamay. Eight. Masakit pa ba? Ang tatanga ng bibig mo. Opisina to ng mga guro. Pag-usapan natin si Xiao Man. Ang tuition ni Xiao Man, isang semester nang hindi bayad. Kung may problema ka, Wala po. Babayaran ko talaga ngayong linggo. Mauuna na ako. diborsyada pala. Buti naman, may pag-asa na ako. Bushokian. Bushokian, tumigil ka. Sinong nagsabing galawin mo ang kotse ko? Nakapangalan sa kinto, wala kang kinalaman. Tumabi ka. Akin ang down payment, ako rin nagbabayad ng monthly. Ibebenta ko ito pambayad sa tuition ni Xiao Man. Huwag na huwag mong gagalawin yan. May importante akong meeting sa Chance. Malaking deal to. Umalis ka dyan. Umalis ka. Sakay na. Akala ko ba naghihirap ka at naging modelo? Ang mahal ng kotse mo. Saan mo naman nakuha to? Punyeta, wala ka bang mata? Marunong ka bang magmaniho? Akala mo ang galing mo dahil sa luxury car? Ang may pera talagang may karapatang magmalaki. Anong problema? Jiwang Shu. Nagdala ka pa ng boytoy para gumawa ng eksena para sa akin, ha? Tatawag ako ng pulis. Kung di siya makukulong, papalitan ko apelido ko sa'yo. Huwag kang tumawag ng pulis. Bitawan mo ako. Ate, hayaan mo siyang tumawag. Tignan natin kung sino ang may lakas ng loob. Tumahimik ka. Ate, sinaktan mo ako para sa kanya. Makinig ka sa akin. Huwag kang tumawag ng pulis. Basta huwag kang tumawag, sa iyo na ang sasakyang ito. Kaya pala may relasyon kayo ng boytoy mong yan. Kaya naman pala kanina, paang sinusugod niya ako na paang baliw. Boytoy. Iyong lumang sapatos na hindi ko na kailangan, pinagmamalaki mo pa? Akala ko ba isa kang babaeng may dignidad at dangal? Puta ka rin pala. Napakahusay ng paggamit mo sa salitang yan, miss. Inaamin mo rin ba na ikaw ay isang puta? Ikaw. Jiwang Shu, kahit hindi ako tumawag ng pulis, may paraan pa rin ako para pabagsakin ang boytoy mong yan. Tinulungan ako ni Kian Kian na makilala ang pinakamayamang pamilya, ang mga Sen. At nakakuha pa ako ng napakalaking kontrata. Bahagi na ako ngayon ng pamilya Sen. Kapag ginagago ninyo ako, parang ginagago na rin ninyo ang pamilya Sen. Jiwang Shu, kung marunong kang makisama, maghihiwalay tayo ng maayos. Pero kung hindi ka marunong, si Xiao Man ngayon ay nag-aal sa elementarya na pagmamay-ari ng mga Sen. Isang tawag ko lang. Mapapaalis ko siya agad. Ikaw, Makipagpartner sa pamilya Sen. Sa tingin mo ba may karapatan ka? Sa totoo lang, ako ay... Tumahimik ka nga. Baon ka sa utang tapos nagtatrabaho sa bar. ang lakas pa ng loob mong gumawa ng gulo. Gushok yan. Kahit dumi, kakapit ka.
Ang dugo ng mga Sen, bulok. Gusto mong maging aso ng pamilya Sen? Sige, kung ganoon. Hindi ka na pwedeng maging ama ni Xiaoman. Pasok ka sa kotse mo at lumayas ka. Ate, ayaw mo sa mga sen? Mabuti naman at alam mo kung kailan ka urong. Tara. Ate, ikaw. Bakit galit ka sa pamilya sen? Matanda na ito, bata umalis ka. At ang mahal pa ng sasakyan mo. Hindi kaya. Sen ka rin? Magpapakain na nga lang ako kay ate para akong alaga niya. Wala akong kinalaman sa pinakamayamang pamilya. May punto ka. Di kayo pareho ng pamilya Sen. Simula ngayon, huwag mo nang guguluhin si Gushokian. Mag-focus ka sa pagtuturo kay Xiaoman. Ate, ako na ang bahalang tapusin si Gushokian para sa'yo. Paano ang sen na yon? Hindi pwede. Paano kung mawalan ka ng trabaho? Itong kotse. Napakamahal. Wala akong pakialam kung inuupahan mo lang iyan o hiniram. Kapag nasira iyan, magbabayad ka. Saan ka kukuha ng pambayad? Magiging lalaking model ka ba? Paano kung talagang makulong ka? Ate, nag-aalala ka ba sa akin? Siyempre naman. Dahil sa iyo. Hindi natanggal si Xiaoman sa paaralan. Kapag nakulong ka, siguradong tatanggalin ka ng paaralan. At kapag pinalitan pa ang advisor ninyo, baka pati si Xiaoman ay mapatalsik na rin. Kaya pala, Bihira na ang tulad mong mabait ngayon. Tungkol sa sasakyan, ibigay na natin sa kanila. Yung tuition ni Xiaoman. Maghahanap ako ng paraan. ate, paano kaya? Kung ibalik ko na lang sa'yo yung bayad kagabi. Huwag na huwag mong babanggitin yung kagabi. May pasok na ako. Sige, mauna na ako. Bobby, nakuha natin ang Sen Corporation. Malaking kontrata ito. Magsasaya tayo mamayang gabi. Ang kulit mo naman. Putangina mo. Baliw ka ba? Lalaki ka. Nababaliw na siya. Tumalon na tayo. Gago ka. Yang kabit ni Jiwangshu, naghahanap ng away. Hindi ito matatapos. Papabayarin ko talaga si Jiwangshu sa lahat ng to. Narinig mo ba? Dalawa silang walang-wala. Saan sila kukuha ng pambayad sa'yo? Pinakamahalaga kay Jiwangshu, yang maliit niyang anak. Kapag nasa kamay ko, yang batang yon. Ay, ibenta pa ni Jiwangshu ang dugo niya. Kailangan niya akong bayaran. Bukas, pupunta tayo sa St. John Elementary. Tabi, Hoy, wala kang mata. pasensya na po. Hay nako. Oras na hatira ng batang ngayon, wala nang maparkingan. Tapos ngayon pa maglilinis. Ang dumi at ang baho. Kaya nga, pag nagasgasan pa yung sasakyan natin, makakabayad ba siya? Sige na, pasok ka na sa klase. Huwag masyadong magpapagod sa pag-aaral ha. Hindi po ako napapagod, Mama. Ang galing magturo ni Sir Sen. Lahat ng kaklase ko gusto siya. Mabuti naman kung ganoon. Sige na, alis na. Jiwangshu. Xiaoman. Bakit ang bastos-bastos mo? Nakita mo na ang papa mo. Hindi ka man lang bumati? Matagal na kaming hiwalay. Akin ang kustodya ni Xiaoman. Wala ka nang pakialam. Tumabi ka. Gusto mo ng kustodya ni Xiaoman? Sage, 100,000. Magbayad ka. Gushokian, nasisiraan ka na ba ng bait sa pera? Nitong mga nakaraang taon, lahat ng gastusin mo. Alin pa dyan ang hindi galing sa paglalampas ko ng salamin? Inagaw mo na nga ang sasakyan. Ano pa bang pera ang gusto mo? Lechi, naglakas loob ka pang banggitin ang sasakyan? Hinihingan nga kita ng pera pampaayos ng sasakyan. Magbayad ka. Pampaayos ng sasakyan? Anong sasakyan ang aayusin? Yung lalaking kinakasama mo, sinira ang sasakyan ko. Siguradong ikaw ang may pakana. Walang 100,000,
huwag kang umasang makakaalis. E di tumawag ka ng pulis. Ang down payment at hulog ng sasakyan, galing lahat sa pinagpaguran ko. Tingnan natin kung kanino ibibigay ng korte. Hoy, tingnan ninyo lahat. Itong maliit na walang hiya. Anak lang ang tagalinis. Bastardong bata na mababang uri. Naglakas loob pang pumasok sa elite school. Talaga namang hinihila pababa ang antas ng paaralan. Anong nangyayari? Hindi ba maglilinis lang dapat siya? Naghatid pala ng bata. Kaya naman, St. John Elementary. Kilalang elite school iyan. Ang lahat ay disente ang pananamit. Pinapapasok ang mga bata para sa dekalidad na edukasyon. Paano hayaang masira ng bastardong anak ng tagalinis? Nakakapanginit ng ulo. Palayasin ninyo siya. Palayasin. 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 Ji Wangshu. Ayaw mo sigurong maging tampulan ng pambubuli sa eskwela ang anak mo, di ba? Baka mauwi pa sa depression ang bata niyan. Mahirap na, maloloko pa. Sinadyang ipasok ang anak para akitin ang anak ko. Ang dudumi ninyong mag-isip. 7 taong gulang pa lang ang anak kong si Xiaoman. Gusto lang niyang mag-aral. Xiaoman, sige, bitawan mo si Xiaoman. Batang to, ang lakas ng loob mong kapakan ako. Makinig ka sa akin. Ako ang masusunod kung makakapag-aral ka rito o hindi. Manager ng sangay ng Sen Group ang tiyuhin ko. Kung bibigyan mo ako ng 100,000, pag-iisipan ko. Para manatili ang enrollment ni Xiaoman at hindi siya mapatalsik. 3 segundo lang ang ibibigay ko sa'yo para magdesisyon. Hindi lang mapapatalsik si Xiaoman sa buong Jiangcheng. Wala nang eskwelahang tatanggap sa kanya. Ang pamilya Sen, kayang-kaya kayong durugin ng isang hamak na janitor. Mas madali pa sa pagpatay ng langgam. Saan naman ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Ha? Hindi ba? May bahay ka pang ipinamana sa'yo ng nanay mo? Ibenta mo ang bahay. CJ, ibebenta ko. Bukas na bukas, ipapasok ko na sa broker. Ang sunod-sunuran naman nito. May isa pa. Nadumihan ng anak mo ang sapatos ko. Janitor ka naman, kaya siguradong sanay ka na. Lumuhod ka at punasan ang sapatos ko. At dahil anak mo ang nagdumi ng sapatos na ito, sino pa ba ang maglilinis kundi ikaw? Ji Wangshu, sa harap mismo ng anak mo at ng mga kaklase niya, punasan mo na ang sapatos ng mahal ko para makita nilang lahat kung gaano ka kagaling sa trabaho mo. Kami na ang bahalang dumami ang customer mo. Naku Don Sen, huwag ninyong masyadong pagurin ang sarili ninyo. Senyorito, tapos na po ba ang klase ninyo? Pinapatawag po kayo ng matandang senyora sa mansyon. Sumama na po kayo sa akin. Maghahanda pa ako ng leksyon. Ano pa po ba ang ihahanda ninyo? Pinahihirapan ninyo ako. Palayasin, palayasin, palayasin. Anong ingay iyan? Sobrang gulo. Mga magulang po ng estudyante. Mukhang ang inyong mayamang ate na sponsor. Senyorito, sandali po. Hintayin niyo ako. Huwag mo akong sundan. Ayaw ni ate sa mga sen. Sinungaling kang taong masama, huwag mong apihin ang nanay ko. Punyeta kang malanghiyang bata ka. Asawa ko, magsalita ka naman dyan. Ikaw, Yan. bitawan mo nga ako. Xiaoman, Ji Wangshu. Magbibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka luluhod sa harap ng lahat at pupunasan ang sapatos ko. Para makita ng lahat kung anong kababang uri mo. Kung hindi, ang anak mong bastard. Hindi lang mawawalan ng kaaralan. Ipapahagis ko pa sa asawa ko para patayin. Anak ng janitor. Wala namang halaga. Huwag kang luhod, hayaan mo siyang magpahagis, lalaki si Xiaoman. Hindi ako takot sa sakit, ayoko na ring mag-aral. Nagpapatiwakal ka. Xiaoman. Xiaoman, halika rito, tingnan ka ni Mama. Sino ba ang nanay niyan? Gusto niyo bang mamatay, ate? Namumula na ang mukha mo sa sampal. Aba, ikaw pala yang mukhang binabay. Sakto namang hinahanap kita. Kahapon, binangga mo ang sasakyan ko. Ngayon, isasama na kitang itumba. Gusto niyo bang mamatay? Ang asawa ko, pinakialaman niyo. Ang asawa ko ay katuwang ng kumpanya ng mga sen. Sen na naman. Bakit ba hindi ako makawala sa pamilyang yan? Ang Sen Group may ganito kayong klaseng katuwang. Talagang bulok na ang sistema niyo. Sino ba kayo para laitin ang pamilya Sen?
Ang mga Sen ang pinakamayaman sa bansa. Ang tito ko ay manager sa sanggay ng Sen. Kumikita siya ng 10-10 milyon bawat taon. Xiaoqian, okay ka lang ba? Hipan ko nga. Hipan, igilan mo nga yan. Ang lalaking to ay guro rito. Hindi ba? Tawagan mo ang tito mo. Sabihin mong tanggalin siya at yang batang yan. Tama. Ikaw, mukhang binabay, tapos ka na. Hello, tito. Umalis ka na. Ako ang sasalo sa gulo. Sa pinakamasama, may bibenta ko ang bahay natin at lumipat sa maliit. Yung sobrang pera, ibibigay ko para maayos ang gusot mo kay Gushokian. Sa madaling salita, hindi kita hahayaang makulong. 8. Para sa akin ay pagbibili mo ang bahay natin. Ate, gagantihan kita ng doble sa lahat ng sakripisyo mo. Yemi, nandito na ang tito ko. Kahit magmakaawa pa kayo, huli na ang lahat. Umalis na tayo. Buwisit. Baka makilala ako ni Zidafu. Kung hindi pa darating si Kinchuan ngayon, ipapadala ko talaga siya sa Africa. Sinong may ganang umapi sa pamangkin ko? Gusto nyo na bang mamatay? Tito Zhao, sila nga. Yung lalaki, guro dito. Yung babae, basurera lang na naglilinis ng salamin. Ang lakas ng loob nilang maliitin ang mga Sen. Dito sa Jing City, ang Sen Group ang hari. Inaway nyo ang mga Sen. Handa na ba kayong mamatay? Kala mo ba kung sino kayo dahil lang sa apelidong Sen? Sinasabi ko sa'yo, habang may buhay pa ako, hindi kita haya sa kasiyaman. At si Teacher Sen, Grabe na ito. Minumura ang mga Sen. Sugod. Aba, girlfriend ko pa ang ginagalaw nyo. Gusto mo nang mamatay? Don Sen. Sen ka pala? Langit, saksi ka. Wala akong kinalaman. Sa pamilyang Sen ng mga gahamang kapitalista. Brooklyn o Ayan, sabi nung matabang yon kanina. Papatayin daw niya ako sa pangalan ng pamilyang Sen. Ayaw na ayaw ni ate sa mga Sen. Ikaw naman ang huhusga. Ah, kaya pala. Senyora pala kayo na may galit sa mga Sen. Zhao Dafu, ako ang assistant ni Don Sen. Sa estado mong yan, hindi ka pa pwedeng humarap sa senyorito. Ah, hindi ba? Anong hindi ba? Mahirap man si Ginoong Sen, marangal naman ang pagkatao niya. Naglakas loob kang saktan siya? Wala akong ginawa. Muntik nang mabuking, buti na lang. Itong taong to, kilala mo ba? Mataas na opisyal ng pamilya Sen. Mukha naman siyang disente. Parang pamilyar siya. Huwag kang mag-alala, senyora. Ginang G. Itinuro sa akin ng senyorito namin mula pagkabata. Mabigat ang kamay ng mga taga-Sen, pero huwag madungisan ang pangalan. Lahat ay dapat may sinusunod na patakaran. Ibibigay ko sa inyo ang hustisya ngayon din. Kanina, si Sukian. Ang sumunod sa kanan mo ko. Gusto mong huminga ng tawad. Magbayad ng gastusin sa ospital na walang kita at danyos perwisyo. Bayaran lahat, counseling at gamot, walang palalampasin. Magbabayad ako. Tito. Siya po yung nanulak sa amin kanina. Tumahimik ka nga. Kung nabangga ka man ni Ginoong Sen, iyon ay dahil may kasalanan ka. Tinuturuan ka lang niya ng leksyon. Disiplina yon. At itong ginang na to, siya. Tama lang napintasan niya ang pamilya Sen. Dahil sa mga tulad mong walang hiya, kaya nasisira ang pangalan ng kumpanya. Ang opisyal ng pamilya Sen, mukhang marunong naman palang makatarungan. 8. Nakikita mo na hindi naman lahat ng taga-Sen masama. Nasira na talaga ang reputasyon. Dahil sa mga mapagmataas na tulad ni Zhao Dafu. Ginoong Sen, huwag po kayong magkamali. Pamangkin ko man siya sa dugo. Wala po akong gaanong pagkakakilala sa kanya. Maawa po kayo, huwag ninyo po akong idamay sa kasalanan niya. Assistant Kin, paano ba karaniwang pinaparusahan ng pamilya Sen ang mga walang hiya? Kung sapat na ang sorry, hindi na kailangan ng batas. Zhao Dafu, tinatanggalan ka ng posisyon. Ipaubaya sa kinaukulan, imbestigahan ng lubusan. Dalhin ninyo siya. Bibigyan niyo pa po ako ng pagkakataon. Tito. Miss na ito, huwag po kayong mag-alala. Itiyakin kong malilinis ang hanay at mabibigyan kayo ng paliwanag. Kaya nga, mabuti pa rin naman ang mga Sen, hindi naman natin pwedeng husgahan lahat dahil lang sa ilan. Tama po ba? Naturalmente.
Ang kinamumuhian ko ay ang mga mapagmataas na sen. Hindi kayong mga empleyado. Assistant Kin, salamat po. Mapagmataas na sen. Ibig mong sabihin ako, Nasaan ang principal? Nandito na po. Assistant King, ang laking pangyayari sa harap ng paaralan. Responsibilidad ko po ito lahat. Sana po ay maging mapagpesensya kayo. Huwag na po sanang iula sa itaas. Estudyante po ba ninyo ito? Naman. Kamukhang-kamukha niya ang senyorito noong bata. Napakagwapo. Kailangan talaga ninyo siyang alagaan. Walang problema. Batang estudyante, may hiling ka ba sa paaralan namin? Sa akin. Umikuna ka, sabihin mo lang. Sabihin mo lahat. Mama, Principal, napakabait po ninyo. Basta hindi ninyo kami itakwil. Sobra na kaming nagpapasalamat. Ay, anong itakwil? hindi ko naman kayang pandirihan ang anak mo. Ang anak mo na nag-aral sa paaralan namin. Iyan ay isang malaking karangalan para sa amin. Aba, nakakahiya naman sa aming pagiging mangmang. Ang hina ng kaalaman mo. Ginagamit pa talaga yung salitang yan sa ganyan? Naku, senyorita, ang talino nyo talaga, alam nyong mali ang gamit ko. Maling salita pa nga. Tiyak na ang anak ninyo ay kasinhusay ninyo. Napagpasyahan ko na, magbibigay ako ng 100,000. Hindi, 1,000,000 scholarship. Para kay Ji Xiaoman. 1,000,000. Diyos ko po. Mukhang hindi yata ito nararapat. Principal, ang aming siyauman ay hindi pa ganoon kahusay para dito. Miss G, hindi ko kailangan ang opinyon mo. Ako, ang masusunod. Desisyon ko na ito. Ginoong Qin, kontento ba kayo? Sa aking ginawa? Pwede na. Wala ka nang gagawin dito. Umalis ka na. Sage po. Magsialis na kayong lahat. Sage na, umalis na. Ginang G, ako po ay kaibigan ni Ginoong Sen. Ito po ang aking calling card. Kung may kailangan kayo, tawagan nyo lang ako. Kayo po pala ang assistant ng Sen Group. Kaya naman pala napaka-elegante ninyo. Isang malaking opisyal pala kayo. Paano ninyo nakilala ang makapangyarihang pamilya Sen? Ibig bang sabihin, tumatanggap din kayo ng lalaking kliyente sa inyong club? hindi po. Ate, ikaw lang ang tanging kliyente ko. Ako mismo, Noong gabing iyon, madilim na madilim at may lasing na sumusunod sa akin. Nang wala na akong magawa. Si MR Sen ang sumagip sa akin na paangbayani. tama na, maliit na bagay lang yon. Hindi halata. May pagkabayani ka rin pala. Marami akong magagandang katangian. Lalo na sa kama. Tama na nga. Assistant Kin, salamat ha. Ganito na lang. Ilibre kitang kumain. Huwag na, nagdidieta ako. Hindi ako kumakain ng hapunan. Ganoon ba? Medyo gabi na rin, mauna na ako. Paalam. Ano ba? Ngayong araw na ito, parang nananaginip lang ako, Sia Oman. At hindi inaasahang nakakuha pa ng 1,000,000 scholarship. 8. Hindi ba nag-aalala ka sa matrikula ni Xiaoman? Ngayon may 1,000,000 ka na. Hindi na kailangang huminto ni Xiaoman sa pag-aaral. At talagang magaling si Xiaoman. Tama ka nga. Kung gayon, Sia Oman, magpatuloy tayo sa pagsisikap. Ito na sa information. Psych. Ganito na lang, may pag-uusapan pa kami ni Teacher Sen. Pumasok ka na sa klase mo ha. Opo, paalam po mama. Paalam po teacher. Sige na. 8. Mayaman ka na ngayon. Pwede mo na ba ulit akong sustentuhan? Hindi pa nga kita natatanong, mababa nga ang sweldo ng elementary teacher. Pero hindi mo naman kailangang mag-sideline bilang lalaking bayaran, di ba? Ganyan ka kagipit. Siyempre, hindi mahal ni Papa si Mama. Mayroon pa akong ambisyosong half-brother sa bahay. Kaya ginagawa ko to para umangat. At ibinibenta ko ang sarili ko. Nagpapatunay ka ng sarili mo. Sa pagiging lalaking bayaran, Ano naman na yun kung bayaran ako? Ate, sa tingin mo ba hindi ko kaya? wala kang teknik, puro likas na talento. Sige, lilinis na ako. May 1,000,000 ka na. Maglilinis ka pa rin ng bintana.
Anong gagawin mo sa tanghaling tapat? Sa umaga, hindi pwede. Sa gabi, Tumahimik ka. Maganda ka ng reason mo. Ayokong bumagsak si Xiao Man. Sige na. CJ. Sakay na. Nakabalik na si kuya. Masyado ka ng seryoso sa pagiging class advisor. Bumalik ka na sa kumpanya. Wala akong pakialam. Sa bahay, umaasa ako kay kuya. Sa labas, kay ate. Wala akong ginagawan o pinapakialaman. Napakasarap ng buhay ko. Ikaw lang ang nag-iisang tagapagmana na itinalaga ni Papa. Lahat ng final decision sa kumpanya, kailangang sa'yo manggaling. Kuya, naniniwala ka ba talaga sa sinasabi mo? Kontento ka na ba talaga? Na maging illegitimate na walang karapatan sa mana? Sino ang nagplano ng budolgang 7 taon na ang nakalipas? Para mapilitan akong umalis ng bansa. Kuya, niloloko lang kita. Tingnan mo, namutla ka sa takot. Magmaneho ka na. Pupunta tayo sa kumpanya. Saich po. Banso, itong proyekto, hinihintay na lang ang pirma mo. Hindi naman ganun kalaki ang pera. Pero ang galing ng mga executives ng Sen ay talagang nakakahiya. Banso, may narinig ka na naman bang sismis sa labas? Nagpapanggap kang ordinaryong tao at naadik ka na? Wala kang pakialam sa mga bagay ko. Eight. Bitawan mo ako. Lumabas kayong lahat. Ang tagal nating hindi nakita, Wangshu. Ayokong makita ka. Bitawan mo ako. Huwag mo akong inisin. Sencor, 7 taon tayo hindi nakita. Pinuntahan mo pa talaga ako sa kumpanya ko. Anong ibig sabihin nito? Nagbago na ba ang isip mo? Malas ko lang. Kung alam ko lang na ito ang gusali ng Sen. Kahit bayaran mo pa ako ng 1,000,000, hindi ako pupunta. So anong ginagawa mo dito? Nagpapakamatay ka ba diyan para sa walang kwenta mong asawa? Noon, pinili mo siya. At sinampal mo ako sa harap ng maraming tao. Nagsisisi ka na ba? Kumikita ako gamit ang sarili kong mga kamay. Hindi ako nahihiya. Mas malinis pa to sa mga sumisipsip sa yaman ng pamilya. Ang relasyon naming dalawa, hindi mo pakialam. Ganoon ba? Pero bakit ang balita ko? Hiwalay na kayo? Kaya kung single ka na ngayon. Ji Wangshu, may pag-asa pa tayo. Wangshu, tanda to ng tadhana. Pagkakataon, to para magkabalikan tayo. Balikan mo mukha ng lola mo. May relasyon pala silang dalawa. Niloloko ba ako sa harap mismo? Kung lalabas ako at mabubuko, baka patayin ako ni ate. 7 taon na, masyado akong padalos-dalos. Baka natakot ka. Pero, sa mga nakaraang taon, ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Wangshu, bumalik ka na. Bumalik ka sa akin. Pwede ba? Pera, katayuan, kaya kong ibigay lahat sa iyo. Wangshu, bakit nanginginig ang kamay mo? Dahil ba, masyado kang excited na makita ako? Nanginginig ang kamay ko dahil gusto kong ipakita sa iyo. Ang lakas ng braso ng isang manggagawa. Nandidiri akong magkaroon ng kahit anong koneksyon sa pamilyang Sen. Mas masarap pa nga. Ay sa 7 taon na ang nakalipas. Ji Wangshu. Huwag kang magkunwari. Noon, sumama ka na kay. Bitawan mo siya. Senye, anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin may alcohol service ka ngayon bilang male dancer sa club. Ako na parito ako para ipaglaban ng slot ni Xiaoman. Bilang exchange student. Sinabi ni Don Sen, wala akong silbi kaya pinatayo ako sa ilalim ng mesa. Para pakintabin ang sapatos niya. Ikaw, Senyi, ano bang pinagmamalaki mo? Don Sen, kahit wala akong kwentang guro. Pero napakagaling ng estudyante ko, ate. Wala kasi akong may pagmamalaking class advisor, kaya ito na lang ang paraan. Para makuha ang slot ni Xiaoman. Pagbigyan mo ako, iaprubahan ko ang project mo. Ikaw, Tumayo ka na.
Senyo, mahirap man siya, pero hindi siya walang kwenta. Siya ang guro ng anak ko sa elementarya. Sige, isang marangal na gurong dukha. Kaya, tatalikuran mo ako pa sa kanya? Ate, bakit mo naman siya pinagbibigyan? Gusto ko rin yan. Tama na, huwag kang makulit. Sa paningin ko, mas mabuti siya ng 1,000 beses kaysa sa'yo. Kahit pa makipaghiwalay ako, hindi kita papatulan. Kahit mamatay pa ako sa gutom. Hindi ako kukuha ng kahit anong tulong mula sa pamilya Sen. Umalis na tayo. Siya ba ang babaeng 7 taon na ang nakalipas? Nakakahiya talaga, nabudolgang pa siya ng babae. Lumayas ka at magtago para hindi lumaki ang iskandalo. Senyorito, ang galing ng plano mo. Kakaalis ng pangalawang senyorito. Makukuha mo na ang karapatan sa mana. Dati mahigit 100 ng babae na. Pero lahat sila nabigo. Ngayon ba? Anong itsura? Senyorito, yan ang bagong asawa ko. Hindi ko pa nga nasisipingan yan. Tingnan mo tong pera. Parang kulang. Dagdagan mo ng 100,000. Dalhin mo siya sa kwarto ko. Kulang pa rin. 500,000. Gusto kong matikman kung anong meron ang babae. Nakauna kay Senyi. Bastos kang manyak ka. Aba, si Don Sen yan. Napakalaking oportunidad na yan. Sa'yo na lang yung oportunidad na yan. Mahal. Umalis na tayo. Wala akong alam dito, itong babaeng to. Makukuha rin kita. Siya nga. 7 taon na ang nakalipas. Ginawan ko siya ng paraan para umalis sa trabaho. Hindi ko akalain na hindi siya nagpatinag, mukhang si Jiwangshu. Walang alam sa totoong pagkatao ni Senyi. At si Senyi, wala ring alam na si Jiwangshu. Ang babaeng sumiping sa kanya, 7 taon na ang nakaraan. Nakakatuwa naman. Sinaktan ka na naman ba ni Jiwangshu? Hahayaan na lang ba natin, o sabihin na lang natin sa kanya, na siya si Senyi, huwag kang magmadali. Mahal na mahal ni Senyi si Jiwangshu. Kapag nasa rurok na ang pagmamahalan nilang dalawa, saka natin sabihin kay Jiwangshu, na si Senyi ay isang sinungaling. Mas masaya pag ganito. Hoy, tigilan mo iyan ang hapdi. Ano ba? Ano ba? Magbabalat na yung balat ko kakapuspos mo. Kadiri, madudumihan lang ang kamay ko sa hampas sa manyak na yan. Tapos ate, pwede bang huwag ka nang tumingin sa ibang lalaki? Wala makapag sa'yo. Oo na. Pwede ba? Tinanggihan ko siya hindi dahil sa iyo. At saka, pwede bang? Huwag mong sabihin sa tuwing makikita mo ako na ikaw yung lalaking binubuhay ko. Ate, hindi lang 1 beses. 10 beses na, ate. Ano na ginagawa mo rito? Wala ka bang pasok, Xiao Man? Hindi mo naman kailangang maging exchange student sa ibang bansa. Bagsak. Tama. At balak ko ring tawagin ang magulang mo. Sa mga obserbasyon ko, maraming problema si Xiaoman. Kailangan kitang makausap ng maayos. 11:00 ngayong gabi. Mag-house visit ako. May klase pa ako. Mauuna na ako. Bigla kang naging seryoso. Hindi pa nga ako sanay. Pero, house visit. Ganito kasi yon. Ma, huwag ka nang magalit. Babawi ako sa susunod, pangako. Yan din ang sinabi mo noong huli. Ginoong Sen, ikaw ang advisor ni Xiaoman. Gusto ko sanang malaman, may paraan ba? Para tumaas ang grades ni Xiaoman? Magulang ni Xiaoman. Napakahusay talaga ni Xiaoman. Sa math, pambihira ang galing niya. Nasa elementarya pa lang siya, pero kaya na niyang sagutan ang mga competition problems na para sa high school. Pero ang English niya, napakahina. Yung ibang estudyante, 2 beses kada taon. May programa sa ibang bansa, kaya maganda ang kanilang English environment. Kaya sa tingin ko, kailangan ni Xiaoman na mag-aral sa ibang bansa. Kasalanan ko to. Kasalanan ko wala akong kakayahan. Nabigyan ng magandang buhay si Xiaoman. Okay lang yon. Magpupunta ako tuwing weekend para turuan si Xiaoman ng English tutoring. At kakausapin ko rin siya sa English araw-araw. Ang galing. Salamat, Teacher Sen. Paano naman yan? Sobrang mahal ng one-on-one tutoring. Desisyon na yan, magulang ni Xiaoman. Hindi ako sumusuko kahit kanino mga estudyante. Xiaoman, kaya mo yan. Sige, ingat ka sa pag-alis. Ma, gusto ko si Teacher Sen.
Mas maasahan pa siya kaysa kay Papa. Umalis lang siya bigla. Hindi man lang nagpumilit. Parang hindi normal yan. Sino namang darating sa oras na to? Sino yan? Ang bango naman, ate. Hindi ba't katatapos mo lang mag-home visit? Bakit bumalik ka agad? Iba tumayon. Nandito ako para maningil ng bayad sa tutoring. Magbabayad ka ba ng tutoring fee, ate? Napakamahal ng singil ko sa pagtuturo. 10 beses sa isang gabi. Hinaan mo ang boses mo. Ma, Mel, late na ako sa eskwela. Ma, bakit hindi ka pa bumabangon? Papasok na ako. Ma, nandiyan ka ba sa kwarto? Papasok na ako. Ma, Sia Oman, sandali lang. Ito kasi, 8. Sobrang init at sikip dito. Ma, bakit hindi ka pa bumabangon? Mel, late na ako sa class. Sia Oman, huwag kang lumapit. Sia Oman, parang may sipon si Mama, hindi kita mahahatid sa eskwela. Kasi, baka mahawa kita. Ganito na lang. Sia Oman, maupo ka muna sa sala, hintayin mo si Mama. Magtatawag si Mama ng rider para ihatid ka sa eskwela, okay? Sige po. Antayin na lang kita sa labas ng pinto. Good boy, Sia Oman. Sige ma, bilisan mo ha. 8. Ako na lang kaya ang maghatid kay Xiaoman sa eskwela. Papasok naman din ako sa trabaho. Ay, hindi pwede. Ayokong malaman ni Sia Oman na yung sarili niyang guro nasa kama pala ng nanay niya. Nakabook na ang rider. Pumasok ka na rin. Huwag kang magmadali. Hindi mo naman kailangang ihatid si Xiaoman. Isa pa, please. Hindi na, sobra na. Unang klase ko ngayon. Huwag mong sayangin ang oras ko. Relax ka lang. Bayad ka na sa tutorial. Sisiguraduhin kong tataas ang grades ni Xiaoman. Na pala, kailangan mo ring pumasok sa eskwela ngayon. May parent-teacher conference na yon. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Sobrang daming ginawa ng advisor, nakalimutan ko. Ate, hindi ka naman galit sa akin, di ba? Maniniwala ako sa'yo. Sos, ang parent-teacher conference sa T. John Elementary. High society social event talaga yan. Tuwing may conference, kailangan may dalang mamahalin at nakakalulang regalo. Hindi pwedeng mapahiya si Xiaoman dahil sa akin. Ano kayang magandang dalhin? Alam ko na. Nabalitaan mo na ba? Ang bagong advisor, taga-itaas daw. Itaas. Ibig sabihin konektado sa CN Group Headquarters. Malamang mas malalim pa diyan. Narinig ko lang din sa asawa ko. Basta huwag natin siyang galitin. Nung bago pa lang siya, nakabangga siya ni Emares Wang. Kaya, pina-expel ang anak nitong si Wang Lily. Kaya hindi ko siya gagalitin. Inihanda ko para kay Teacher Sen ang Patek Philippe na. Limited edition na relo. Magugustuhan niya sigurado. Hindi naman ganoon si Teacher Sen na gumaganti ng personal. Pina-expel niya si Wang Lily kasi. Hindi ba ito iyong mahirap at mababang uri? Kapag nagsalita ka, pati hangin na dudumihan. Akala mo porket inilagay mo ang anak mo sa elite school, makakaakyat ka na sa lipunan, manggagago ka. Ang conference na ito ay para piliin ang concertmaster ng New Year Violin Performance. Ingnan mo yang itsura mong hampas lupa. Ano ba talaga ang pakay mo rito? Mahirap lang kami, pero hindi ko kailanman pinatay ang talento ng anak ko. Si Xiaoman namin, simula pa lang bata nag-online class na. Nag-aaral siya ng violin at hindi siya pahuli kahit kanino. Online class. Ang music teacher ng anak ko ay si Malisu, isang world-class violin master. Anong laban ng anak mo sa anak ko? Mukhang nag-enroll pa kayo sa isang napakamahal na klase. Teacher Sen. Ito po ang inihanda naming regalo para sa inyo, Teacher Sen. First time ko pong makita si Teacher Sen. Ang elegante nga po ninyo. Teacher Sen, hello po. Ako po si Emarison. Yacht business po ang aming pamilya. Kung may kailangan po kayo, sabihin nyo lang po. May nakapark po pala akong yacht sa Eastport. Regalo ko po yon sa inyo. Sana po ay tanggapin ninyo. Sino ka? Ikaw ang magulang ng estudyante si Son Tiansu. Opo, ako nga. Gustong-gusto ka po ng Kiansu namin. Sabi pa niya, gusto kanyang tugtugan sa New Year concert. Hindi na kailangan. Narinig ko na ang pagtugtog ng estudyante si Son Tiansu. Ni hindi na siya marunong bumasa ng piyesa. Mas bagay sa kanya ang maglagari ng kahoy. Ang bastos naman ng bibig mo. Teacher Sen naman. Ang gwapo at astig ninyo talaga. Ito po ang relong. Pinili ko para sa inyo. Bagay na bagay po sa inyong dating. Subukan niyo po. Sino ka? Ako po ang magulang ni Gulingling. Nabalitaan ko pong sa New Year concert na yung taon.
2 anak na lalaki ng pamilya Sen, at magaling si Lingling sa musika. Gusto po naming mag-asawa na mag-violin performance siya sa entablado, para po magbigay karangalan sa klase. Teacher Sen naman. Bigyan naman po ang anak namin. Gusto kitang makita. Senyu, ano na naman bang pinaplano niya? Ate, anong nangyayari? Teacher Sen. Parang nahuling nag-cellphone sa klase. Tapos bigla kang nahuli ng teacher. Manang, nagsasalita pa ang teacher sa harap. Ba't ang lutang mo riyan? Paano ka magiging mabuting halimbawa sa anak mo niyan? Hindi naman talaga siya mabuting halimbawa. Don Sen, hindi mo alam. Yan, simpleng tagalinis lang ng bintana. Mababang uri. Hindi lang yan. Kasi simula pa lang nahiwalayan nila. Ilan ba riyan ang malinis? Malay mo, galing lang yan sa kama. Nang kung sinong lalaki. Tama, ang anak niya, hindi karapat dapat magsalamuha sa mga anak natin. Lalong hindi siya dapat tasabay ng mga anak natin sa entablado. Correct. Ano nang hawak mo dyan? Ito, ginawa kong cake. May tradisyon kasi sa John Elementary. Tuwing may parent-teacher meeting, dapat may dalang. Handog sa mga guro. Anong basura yan? Kahit aso namin, di kakain yan. Diyos ko po. Ang sarap. Ito na yata pinakamasarap na cake na natikman ko. Di ba galing sa prominenteng pamilya? Mapapatol siya sa ganyang bagay. Wala akong pakialam kung ano man ang tradisyon noon sa John Elementary. Simula ngayon, ako na ang magpapatupad ng patakaran, guro man o estudyante. Bawal ang kahit anong mamahaling gamit sa loob ng paaralan. Ang eskwelahan ay para sa pag-aaral, hindi para magpasiklab ng yaman. Kung gusto ninyong magpasikat, umuwi kayo at doon magyabang. At tungkol sa napipisil na magpe-perform sa New Year program, napagpasyahan ko si Jake Xiaoman. Ang kakatawan sa klase natin. Ha? Aranyaan ba ng babaeng yan? Hindi ako papayag na yung batang yan. Ang kakatawan sa anak ko. Tama. Bakit naman ganoon? Wala naman siyang alam. Bakit siya? Si Jake Xiaoman. Ang nagwagi ng kampyonato sa National Violin Competition, Junior Division. Magreklamo kayo sa lupon. Tapos na ang kulong. Ba't naman ganoon? Ganoon na lang ba yon kadali? Mas nakakapagod mag-alaga ng klase. Nakakabwisit na talaga. Eh di pa kasalan mo na si Miss G at magmana ka na lang ng kumpanya ninyo. Hindi ka na mahirapan dito. Akala mo ba ayoko? Pero kapag nalaman niya ang totoo kong pagkatao, na niloloko ko siya, tatalupan niya ako ng buhay. Assistant Kinkin, bakit ikaw ang nagmamasahe kay Teacher Sen? Kaibigan ko siya. Magkaibigan kami. Na magkaibigan dapat nagmamasahehan. Alam ko namang close kayo. Hindi ko lang alam na ganyan kayo ka-close. Kaya pala sinasabi ng mga magulang na may backer ka. Iyon pala. Ang backer mo ay si Assistant Kin. Tama ka. Nga pala. Pre, gabi na. Kailangan ko nang umalis. Paalam. Bakit palagi na lang siyang nagmamadaling umalis kapag nakikita ko? Talaga namang napaka-busy niyang tao. Nga pala ate, bakit ka na parito? Huwag mo akong matawag na ganyan. Pumunta ako para pag-usapan natin. Ang performance ni Xiaoman. Diretsuhin na kita. Nakapasok ba si Xiaoman sa show dahil ba sa relasyon natin? Ano ba tayo? Tumigil ka nga. Seryoso ako. Ayoko nang hindi patas. Kahit pa, anak ko ang nakinabang, ayoko pa rin. Hindi talaga. Napakagaling ni Xiaoman. At hindi lang ako ang bumoto sa kanya. 10 guro ang pumili sa kanya. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo sa archive office. Talaga? Mas totoo pa sa pagtingin ko kay ate. Ginoong Sen, paano mo nagagawang lumipat-lipat? Nang ganito kabilis sa 2 propesyon. Dahil pinuri ni ate ang galing kong magpalit-palit. Paglingkuran ko na lang si ate. Naku, hindi pwede. Opisina to. Relax ka lang, hating gabi na walang papasok dito. At saka, sobrang soundproof dito. Kaya okay lang na sumigaw ka ng malakas maya-maya, ate. Ate, tigilan mo na yung sigarilyong yan.
Ang batang to, nakikialam sa buhay ko. Mababang klase yang sigarilyong yan, masama sa katawan. Dito ka, mas astig ito, bagay na bagay kay ate. Saan mo nakuha yung mamahaling tabako? Ate, kilala mo pala ang burkha. Paano mo nalaman? Magkano na ba ang 1 gramo ng ginto? Anong tabako? Nakabalot sa gintong dahon yan, siguradong mahal. Bobo ka ba? Mukha ngang wala ka talagang pera. Kahit yan hindi mo alam. Bigay lang yan sa akin, hindi naman ako nagyoyosi. Galing sa magulang ng estudyante, no? Bakit ka naman tumanggap ng ganyang kamahal? Mahigit $1,000,000 yung dahon ng tabako. Ang gintong balot. Ang pinakamura dyan. Oh, eto. Akala mo ba tabako ang binigay sa'yo? Ginto yan. Ilang gramo rin yan bawat piraso. Bilisan mo, isauli mo sa kanila. CJ, Mas masarap pa rin ang sigarilyo kong 3.5. ate, tigilan mo na yung sigarilyo. Ako na lang ang sipsipin mo. Tama na. Sobra na ang binabayad mo sa tutorial. Kung ulit pa, baka hindi na kayanin ng katawan ko. 8. Ganito na lang po. Tutulungan kong tumaas ang grades ni Xiaoman. Bawat isang puntos na tumaas, may isang reward ako sa'yo. Teka. Hindi ba pera ang habol mo sa trabahong iyan? Kung maubos ang lakas mo sa akin, kaya pa ba ng katawan mo? 8. Mula nang makilala kita, tumigil na ako sa ganun ng klaseng trabaho. Gusto ko nang mag-focus sa pagtuturo. Wala nang kalokohan. Nakikita ko na. Para siyang nalulong sa sarap at ayaw ng tumigil. Para sa grades ni Xiaoman. Hindi ko rin pwedeng palaging kontrahin ang gusto niya. Sige, pero ikaw. Bantayan mong mabuti ang grades ni Xiaoman. Papayag ako. 1 puntos. 1 beses. Huwag kang mag-alala, ate. Iwala lang sa kakayahan ko. Siguradong masisiyahan ka. Nga pala, sa New Year party, maraming kailangang cleaner. Malaki ang bayad. Inirekomenda kita. Pumunta ka lang bukas. CJ. Aray, ang sakit ng likod ko. Bakit ka nakaupo sa upuan ni Sister Kin? Pasensya na po, bago lang ako, hindi ko alam. Hi, Walang modo. Probinsyana talaga. Alam mo ba ang rules dito? Siyempre naman, Atkin, ami ang kikilos. Maupo ka lang dyan at magpahinga. Sa inyo ang malaking parte ng kita. Sa inyo po lahat. Sa susunod na may trabaho. Ipasa nyo lang sa amin. Sage, nagsorry ako dahil sa upuan. Nasira mo ang gamit ko. Hindi ba dapat magsorry ka rin? magsusorry ako sa'yo. Alam mo ba kung sino ako? Sasabihin ko sa'yo, ang guidance counselor ay hipag ko. Kung hindi lang kailangan ng tao sa school program. Sa tingin mo makakuha ka ng ganyang kataas na bayad? Sige na, Atkin, wag nang magalit. Ilang taon na po. Si Atkin ang nag-ayos ng cleaning services sa school. Itong St. John Elementary ay elite school. Pag-aari ng Sen Group. 1 araw na trabaho dito. Mas malaki pa sa 7 araw na trabaho sa labas. Buong pamilya nila ay nagtatrabaho sa school. Kapag nakalaban mo siya, wala ka nang makukuhang trabaho. Huwag kang pasaway. Naiintindihan ko. Itong si Atkin may kickback. Anong sabi mo? Ulitin mo nga, Atkin. Huwag na kayong magalit, bago lang siya. Magsorry ka na agad. Gusto niyang magtrabaho sa St. John? Lumabas ka na agad. Narinig mo ba? Habang nandito ako, hinding-hindi ka makakapasok sa St. John Elementary. Ang yabang mo naman. Ngayon pati mga backer, ganyan na ba kapalang mukha? Sino ba tong babaeng to? Ate, di ba ang tapang-tapang mo dati? Bakit ngayon parang nanghina ka bigla? Ayoko lang kasing mapahiya ka. May backer din siya at mas malakas ang koneksyon kaysa sayo. Mas mataas ako sa'yo. Ikaw lang guro, ano ipinagmamalaki mo? Sasabihin ko sa'yo, yung head ng guidance office, hipag ko yun. Paborito siya ng mga Sen. Kilala mo ba ang Sen Group? Yon ang pinakamalaking family corporation sa buong bansa. Sobrang lakas ng koneksyon ko. Siya, anong koneksyon niya? Ako mismo ang koneksyon niya. Totoo ngang may tao ka sa itaas. Pero ako, wala na akong tao sa itaas. Tama na, di mo ba narinig ang sinabi niya? Hipag niya ang head ng guidance office. Yon ang direktang boss mo. Kita mo na, mas marunong pa siyang makisama. Kaysa sa'yo na advisor lang naman. Anong direktang boss?
Head ng guidance office, sinibak dahil sa korupsyon. Ano? Ay, hindi yan pwede. Hipag, dahil sa walang preno mong bibig. Nawalan ako ng trabaho. Ano, uwi na ako ngayon. Ipapasabi ko kay kuya na hiwalayan ka. Umalis ka na dito. Pero, inaabuso mo ang kapangyarihan mo. Nakakatawa ka. Anong tinatawanan mo? Hindi ba dito dahil sa akin? Parehong ipinasok ng iba. Yan pinagsasandalan mo, babagsak din balang araw. Sinasabi ko sa'yo. 7 taon ako walang trabaho dahil sa kanila. Nabuhay ako sa paglilinis ng salamin para may maipakain sa anak ko. Sa buong industriya ng housekeeping sa Jing City, walang hindi nakakakilala. Sa pangalang Ji Wangshu. Salamin malinis na ako pa nga ay madulas. Nandito ako dahil karapat-dapat ako sa presyong binabayad nila sa akin. Kung hindi ka naniniwala, magpaligsahan tayo. Tingnan natin kung sino ang mas malinis magtrabaho. Diba? Sino may kapasahan sa lalaki? Hoy, huwag kang umalis. Maglaban tayo. Huwag kang umalis, magtulad tayo. Ate, ang galing mo talaga. Ang husay mo sa trabaho, pati sa pagpipinta, ang galing mo. Siyempre naman. Noong panahon ko, ako ang pinakamagaling sa art department ng Jingbei. Nag-aral ka pala ng sining, kaya pala ang ganda ng dating mo. Eh bakit hindi ka naman naging designer? Magandang araw po, boss. Ako po ang bagong designer. Ikaw? Anong ginagawa mo sa kumpanyang ito? Ji Wangshu, akala mo ba makakatakas ka sa akin sa paglipat mo ng syudad? Hindi ba pangarap mong maging designer? Binili ko na ang kumpanyang ito. Ngayon, maghubad ka. Humiga ka diyan at hintayin akong magsawa sa iyo. Sa iyo na ang buong kumpanya. Dahil lang sa demonyong iyong Sen. Sinara niya lahat ng daan ko. Yung anak sa labas ng mga sen na si Senyu. Ano ba talaga ang ginawa niya sa'yo? Sabihin mo sa akin, tutulungan kita. Paano ka makakatulong? Makapangyarihan ang mga Sen. Sige na, pumasok ka na sa klase mo. Mamayang gabi. Hindi ba't New Year gala na? Hihintayin ko pang mapanood si Xiaoman na magtanghal. Sige, papasok na muna ako sa klase. Kita tayo mamayang gabi. Hindi ko alam ang daya ng janitor na yun. Para mapapayag ang anak niyang magtanghal kay Senyorito Kin sa New Year Gala. At naisip kong ang anak ko ay represent na mababang uri ng tao. Nasusuka na ako. Ang mga taong tulad ng langgam. Bakit pa natin pag-aaksayahan ng pag-aalinlangan? Diretso na nating patayin. Tama. Tumayo kayong lahat. Magandang araw mga bata. Magandang araw po, sir. Maupo na kayo. Nasaan si Jik Xiaoman? Ginoong Sen, hindi po namin alam. Mga bata, si math teacher muna ang magtuturo sa inyo. May lalakarin lang ako. Anong gagawin mo? Huwag mong sabihin. Bilisan natin, Mel, late na tayo. Huwag mong sabihin dito mo balak. Gawin iyon? Nawawala si Xiaoman. Ano? Sige. Nahanap ko na. Ale, bakit niyo ako ikinulong dito? Xiaoman. Ang iyakin naman ng batang to. Nakakairita. Tiis ka muna diyan. Maya-maya lang, magsisimula na ang New Year program. Xiaoman. Mama, iligtas mo ko. Ang herms ko. Ngayon, kung sino man sa inyo ang maglakas loob, nasirain ang pagtatanghal ng anak kong si Xiaoman. Hindi kayo makakatakas sa akin. Guard. Nasaan na ba ang mga gunggong na guard? Anong nangyayari dito? Ang ingay ninyo. Siya yan. Yang janitress ng eskwelahan ninyo. Ang dumihan sa damit ko. Palayasin nyo na agad yan. Magulang din ako ng estudyante. Ikinulong nila ang anak ko dito. Nilabag nila ang kalayaan ng anak ko. Hindi ko kayo palalampasin. Huwag kang magsisigaw diyan. Asawa ko na shareholder ng Sen Group. Iniutos ko sa inyo. Palayasin ninyo itong baliw na to. Huwag. Bitawan niyo ako. Tigil. Bitawan niyo siya. Ginoong Sen. Xiaoman, halika rito. Mama, Tingnan ka nga ni Mama. Nairespeto lang kita dahil ika ang advisor ng anak namin.
Kaya huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Kung alam mo lang kung sino ang asawa ko, luluhod ka sa takot. Huwag kang matakot, hindi mangyayari yan. Ikaw mismo ang tumawag sa asawa mo. Ano? Tumawag ka. Aba, MRSU, matatakot ka ba diyan sa maliit na advisor na yan? Ang asawa mo ay shareholder ng Sen Group, mas malakas kaysa sa kanya ng 1,000 beses. Tumawag ka na, nga, tawagan mo na. Tawagan mo, patayin mo yan. Ikaw ang may sabi niyan. Ang asawa ko, kayang-kayang palayasin ang isang hamak na advisor. Isang salita lang, tapos na. Senyorito, ito po ay alay sa inyo. Senyorito, telepono po ng batang senyorito. Ang batang senyorito, madalas po, ay hindi man lang ako tinitingnan. Bakit niya ako tatawagan? Nalaman ba niyang tao mo ako? Senyorito, protektahan niyo po ako. Sagutin mo ang tawag. Huwag mong sabihing narito ka sa akin. Ah, batang senyorito? Ano? Asawa, ako to. Paano ka nagkaroon ng numerong ito? Ito ang telepono ng advisor ng anak natin. Pinatawag niya ako gamit ang teleponong ito. TSK, nakakatawa siya. Natatakot ba ako sa kanya? Asawa, palayasin mo na siya, okay? Ikaw tong magastos na asawa. Gusto mo bang mamatay? Huwag mo akong idamay. Ngayon na, lumuhod ka agad sa advisor ng anak mo. Kung hindi, hihiwalayan kita at wala kang makukuha. Ano? Ikaw mismo ang magpa-drop out. Opo. Nay, Okay na, Xiao Man. Okay na. Senyorito. Pinapadrop out ako ng batang senyorito. Tungkol na naman sa eskwelahan. Mukhang seryoso talaga siya sa babaeng yan. Kung ganoon. Lalo kung gustong matikman kung anong klaseng babae yan. Tara, samahan mo ko sa eskwelahan. Huwag kang mag-alala. Tauhan kita. Walang makakagalaw sa anak mo. Sige. Magkakaroon naman ng year-end party ang bawat branch ng Zing Corporation. Bakit napaka-interesado mo sa mumurahing eskwelahang yan? Siguro hindi pa sapat ang pag-iisip mo. Hindi mo pa naunawaan ang kahalagahan ng edukasyon. Kaya ko nga pinapunta si Senye para magturo. AME, akala mo ba hindi namin alam na pinipilit mo lang si Senyi na magpakasal? Kaya mo siya itinapon sa lugar na yan para magturo. Nagpapaka-plastic ka pa. Anong nangyayari? Bakit hindi pa nagsisimula? May problema ba? Kung malaman na matandang yan na si Senyi, ay nagpapakagago para sa isang segunda manong babae. Siguradong kukulo ang dugo nito sa galit. Ay, ma'am, balita ko raw. Nag-amok daw ang batang senyorito para sa isang single mother. Doon sa storage room. Baka yun ang dahilan. Kung bakit naantala ang programa. Para sa isang single mother. Hey. Magsisimula na ang performance. Nandito na si Lola Sen. Bakit wala pa si Xiaoman? Itong si Ji Xiaoman, talagang puro laro lang ang alam. Ikaw ang music teacher. Hindi mo naman kami pwedeng papaghintayin. Para lang sa anak ng janitor na yan. At saka, kahit kaya naming maghintay, kaya ba ni Lola, kapag nabatrip siya? Kaya mo bang panagutan? Di palitan na lang. Sandali. Tingnan mo nga ang oras. Ang dami naming naghihintay sa'yo. Nakakahiya ka ba? Anak nga talaga ng janitor, walang modo. Ma'am, ang anak naming si Xiao Man. Kinidnap sa storage room. Kakarating lang ni Teacher Sen para iligtas siya. Kinidnap. Anong pinagsasabi mo? Ang St. John Elementary ang pinakamagandang elite school sa bansa. Imposibleng mangyari yan dito. Sinisiraan mo ba ang eskwelahan? O ang Sen Group? Lola. Tingnan niyo po, yung babae sa tabi ni Aye na naka-janitor uniform. Siya, yung single mom na ipinagwala niya ng todo. Siya nga. Ikaw. Bilisan mo. Inatawag ka. Late si Ji Xiaoman sa New Year show. Dapat ay disqualify na siya sa performance. Tama. Pinaghintay niya tayong lahat. Malay natin kung kinulong talaga siya o nagtago lang mag-isa. Tama.
Napanood ko na ang misi sa storage room. Kayong mga magulang, may mga tinatago kayong lahat. Hindi ko kinansela ang pagpiperform ng mga anak nyo. Para hindi masira ang formation. Pagkatapos ng event, isa-isa akong mag-aayos ng accounts sa inyo gamit ang video footage. Si Auman, para sa'yo to, sige na. Umakyat ka na sa stage. Lola, Lola, Dahil lang sa sirang sinelas na yan, nagwala ka ng ganyan? Wala kang pake sa reputasyon ng pamilya Sen, matandang buwang. Tignan natin kung paano mo poprotektahan ang sarili mong apo ngayon. bakit ka na pa rito? Bumalik na muna tayo. Pag-usapan natin sa bahay. Ikaw ba yung babaeng nakasiping ng apo ko nung gabing yon? Ang apo ko, pumatol sa ganitong gurang na babae. Nakasiping pa. Matandang malandi, saan mo pa ilalagay ang mukha mo? Ay. Nen, ang ganda mo naman. Napakaswerte ng apo ko sa'yo. siya talaga ang lola mo. Hindi halata. Ang yaman ng suot niya. Ang lola ko'y sosyalera, lagi nang bumibili ng mamahalin. Trabaho lang naman ang ginagawa ko. Para lang may makain ang lola ko kaya ako pumasok sa ganito. Sino ang minamaliit mo? Ako lagi ang nagbibigay ng pensyon sa iba. Hoy, kailan ba ako nang hingi ng pensyon sa iba? Na, tama na. Huwag mo na lang patulan. Peste kang bata ka. Huwag mong guluhin ang bonding namin na magiging apo ko. Magiging manugang. May 5 milyon ako dito. Regalo ko ito sa'yo. At sa anak mo. 5 milyon. Ito naman ay discount card sa botika. Nung bata pa ang lola ko, nilagnat siya at naapektuhan ng utak. Hanggang ngayon akala niya mayaman talaga siya. Senye. Sobra ka naman. May sakit na si Lola, sinasabi mo pa iyan sa harap niya. Huwag mo siyang inisin. Ganun ba? Kasalanan ko. Nag-part-time akong caregiver dati. Alam ko mag-alaga ng matanda. Akin na. Lola, tinanggap ko na regalo mo. Salamat sa 5 milyon. Yung black card na 10 lang sa buong mundo. Ganun-ganun na lang. Nakuha niya? Senyorito, yung pag-drop out ng anak ko. Kailan ko pa kailangang asikasuhin yung maliliit na bagay na yan? Hindi po, senyorito. Mama, Anong nangyayari? Itong batang to. Kamukhang kamukha ni Aye noong bata siya. Anak, sinong tatay mo? Lola, tama na yan. Kadidibosyo lang ng mga magulang niya, huwag mo na magiging. Yung mga masasakit na bagay sa bata. okay lang po, Teacher Sen. Lola sa tuhod, Goshaokian ang pangalan ng tatay ko. Hindi siya mabait sa akin at kay mama. Kaya iniwan na namin siya. May tatay naman pala. Sayang. Yung batang to. Kamukhang kamukha ng apo ko. Kung hindi mo alam, isipin mong anak ni Aye. Good boy. Regalo ni Lola sa'yo. Hindi po. Masyadong mahalaga yan. Hindi pwedeng tanggapin. Salamat po, Lola sa tuhod. Sabi kasi ni Mama, bawal tumanggap ng galing sa iba. Narinig mo ba, bata ka? Sa wakas, may tumawag na sa akin na Lola sa tuhod. Buti na lang, anak. Hindi naman kamahalan yan. 5,000 lang. Tanggapin mo na. Paano kung lumala si Lola? Dahil sa sobrang emosyon, baka mas malala pa ang mangyari. Axia Oman, sige na. Tanggapin mo na. Salamat po, Lola sa tuhod. Hindi mo alam iwasan na tawag yan. Sarili mong anak pala, ang tunay mong dugot laman. Hindi ko. Ipapaalam sa'yo kahit kailan, Jiwangshu. Makukuha rin kita. Alas 8 na ng gabi, sino kaya yon? Anong ginagawa mo? Hindi pa tulog si Xia Oman. Ate, tignan mo. Nandito ako para bigyan ka ng magandang balita. Ang grado ni Xiaoman mula sa bagsak. Umabot na ng 80. Isang beses bawat puntos, pangako mo yan, ate. Nakikiusap ako sa'yo. May pasok pa ako bukas. Huwag mo naman akong pahirapan, please. Ate, ang daldal mo. Xia Oman.
Trangkaso yan. Kailangan na ng swero. Pero ngayon kasi, malala ang paglaganap ng trangkaso. Wala nang bakanteng kwarto sa ospital namin. Pwede kayong maghintay. O subukan nyo sa ibang ospital. Pero dahil laganap ang trangkaso sa buong syudad, hindi ako makakasiguro na may kwarto pa sa iba. Paano na to? May myocarditis si Xiaoman. Delikado kapag nilagnat siya. Sandali lang. Hahanap ako ng paraan. Mahal ko, mas masakit pa sa sarili kong lagnat ang lagnat mo. Jiwang Shu, ikaw na naman? Hindi pa ba sapat ang paghihirap ko sa'yo? Napakamalas naman. Turuan ng leksyon. Kung natuloy sana ang deal na yon, nabilihan pa sana ako ng bag. Ngayon wala na lahat. Huwag kang magalit, Bobby. 7 taon na ang nakalipas. Natulungan ko ang anak ng mga Sen. Pagkatapos ng araw na to, pupuntahan ko ang mga Sen. At babawiin ko ang order na nawala sa atin. Talaga. May ganitong connection ka pala. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tigil. Hindi pa kita napagbabayaran. Bushok yan. 40 grado na ang lagnat ni Xiaoman ngayon. Wala akong oras makipagtalo sa'yo kung hindi mo ako padaanin. Hindi ako matatapos sa'yo. Ang batang yon, hindi ko anak yon. Kung mamatay man siya sa lagnat, anong pakialam ko? Anong pinagsasabi mo? Jiwang Shu, sinasabi ko sa'yo. Si Ji Xiaoman, hindi ko talaga anak yan. Kaya nga noon, ganoon na lang ako kaluwag. Na ipagamit ang apelido mong Ji sa kanya. Bata pa lang siya. Nakakatawa ka ba? Tao ka ba talaga? Xiaoqian. Sa loob ng maraming taon, wala akong ibang naging lalaki. Pati ang panganay na anak ng mga Sen ay tinalikuran ko na. Kaya nga araw-araw akong nakabitin sa ere, naglilinis ng salamin. Anong karapatan mong silaan ako ng ganito? Ang lakas ng loob mong sampalin ako. Ikaw na naman? Mas tulad mo, hindi ka karapat-dapat maging ama ni Xiaoman. Lumayo ka sa mag-ina mo. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi na kayo makakatagal dito. Nakahanda na ang kwarto, sumunod ka sa akin. Tara, sumama na rin tayo. Bumaba na ang lagnat. Sabihan nyo lang kami kung may kailangan pa. Salamat po, Dossie. Huwag kang mag-alala. Sila ang pinakamahusay na pediatrician dito. Magiging maayos din si Xiaoman. Hindi ba isa ka lang guro sa elementarya? Paano ka nagkaroon ng private room sa ospital na ito? Ako kasi. Dati akong tinuturuan ng anak ng direktor nila. May utang na loob siya sa akin. Siguradong malaki ang naitulong mo sa grades ng batang iyon, ano? Mama, Xiaoman, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Mama, dahil babata pa ako. Kaya ganoon na lang ang trato sa iyo ni Papa at nakipaghiwalay siya? Ako ba ang dahilan kaya nahihirapan ka, Mama? Sinong may sabi niyan? Si Xiaoman ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa akin ng tadhana. Araw-araw kitang pinapanood na lumalaki. Ikaw ang pinakamahal kong anak. Wala sino mang pwedeng magsabi na bastard ka. Naiintindihan mo ba? Opo. Mahal, gusto ko rin ng private room. Naku, anak, tiis ka muna. Panay ang flu ngayon. Itong pwestong ito, pinagmakaawa ko pa para lang maipasok tayo. Hoy bruha, bitawan mo ang asawa ko. Anong karapatan mong sabihan si Xiaoman ng ganyan? Totoo naman ang sinasabi ko. Noong gabi ng kasal natin, talagang ipinagbili kita. At napagbentahan pa kita ng malaki. AME. Kaya nga hindi kita ginagalaw sa loob ng maraming taon. Kasi kadiri ka. Kanino mo ako ipinagbili? Sasabihin ko na rin sa'yo, ipinagbili kita sa senyorito ng Sen Group. Kung kanino ka pa niya ipinasa pagkatapos, hindi ko na alam. Basta't di mo kayang kalabanin kung sino man yon. Kaya kang durugin nun. Hinding-hindi ka makakamit ng hustisya habang buhay. Anong karapatan mong gawin to? Labag to sa batas, alam mo ba? Pera. Kung di lang ako gipit sa pera, may pagbibili ko ba ang sarili kong babae? AME. 6 na taong daddy. Nasusuka na lang ako. Kadiri. CJ. Kaya pala nasusuka ka sa akin. Buong pamilya niyo kadiri. Ikaw ang pinakakadiri. Kaya naman pala ang ganda at talino ni Xiaoman. Kasi hindi mo pala talaga anak yon. Tulad mong tao, hindi dapat magkaanak. Xiaoman. Yung kwento kanina tungkol sa Coward at Weaver Girl. Anong aral ang natutunan mo sa kwentong yon? Magandang pag-ibig? Mali.
Kwento iyon ng krimen. Sinilip ng coward si Waver Girl. Voyeurism iyon. Kinuha niya ang damit ni Waver Girl pag nanakaw iyon. Pinag-anak niya si Waver Girl. Ano nang pinagkaiba nun sa human trafficker? Itinuturo sa iyo ng kwentong to. Dapat maging mabuting lalaki ka, huwag maging manloloko. Ang bait niyo talaga, Teacher Sen. Sana kayo na lang ang daddy ko. Gustong-gusto rin kita, Xiao Man. Gusto mo bang ako na lang maging tatay mo? Xiao Man. Mama, Ang bait-bait naman ng Xiaoman ko, lalong sumusunod sa akin. Hindi na nga umiiyak kahit may swero, kaya may reward si mama sa iyo. Bibilhan kita ng maliit na cake, gusto mo? opo. Sir Sen, salamat po sa oras ninyo ngayon. Kaya ko na po dito, mauna na po kayo. May klase pa po kayo, hindi ba? Huwag kang mag-alala, Bobby, makukuha ko talaga ang order na iyon. Bobby, huwag ka nang magalit. 7 taon na ang nakalipas. Natulungan ko ang senyorito ng mga sen. Pagkalipas ng araw na ito, pupunta ako sa mga sen para bawiin ang order na nawala sa atin. Tingnan mo nga kung ano ang koneksyon ng gago na si Bushokian. At ni Senyu. Saich po. Sabi ko sa'yo, marami akong bibilhing bag para sa'yo. Kung ganyan ka magalit si ate sa mga sen. Tiyak may ginawa sa kanya si Senyu. Senyorito, sa tingin ko ang mas importante ngayon ay hindi ang kuya mo. Kundi dapat magtapat ka na kay Miss G sa lalong madaling panahon. Kundi Kundi hindi ka na niya kakausapin pa. ganoon kalala. Isipin mo kung paano nilagari ni Miss G ang ex-husband niya. Baka mas malala pa roon. Sir Sen, Tinatawag mo ako pero wala kang sinasabi. Ano ba talagang gusto mo? 5 minuto na lang at magsisimula na ang klase. Xiao Man, may itatanong lang ako sa'yo. Kung may kasalanan ka at kailangan mong magtapat sa mama mo, ano ang gagawin mo para mapasaya siya? Sir Sen, mabait po ako lately, hindi nakikipag-away. Alam kong mabait si Xiao Man, kaya nga. May kaibigan kasi ako, nagalit ang mama niya sa kanya. Kaya nagtatanong ako. Kung ako iyon, hahalikan ko siya. Sasabihin kong mahal na mahal ko siya, tapos okay na. May ganoon palang magandang bagay. Sir Sen, yung kaibigan mo ay ikaw mismo, hindi ba? Paano mo nalaman? Kahit ano pang kasalanan mo, payo ko sa'yo umamin ka na agad. Para mapagaan ang parusa mo. Sige, ikaw na rin ang nagsabi niyan. Sige na, pumasok ka na sa klase. Sa kanya nga. Lele. Hoy, kuya. Bakit ang dami mong oras ngayon? Nakalimutan mo bang board meeting ng kumpanya ngayon? Kanina pa kaming lahat nandito. Hinihintay ka, ikaw na pinakamalaking shareholder, para pangunahan ang meeting. Kuya, parang ang asim ng tono mo ah. Payo ko lang, sa susunod na buhay pumili ka ng magandang pamilya. Huwag kang ipanganak na anak sa labas. Senyorito, may naghahanap sa inyo sa labas. Senyorito, ako ito. Hindi ko inakala, 4 na taon kitang naging katabi sa higaan. Pero ikaw pala, ang nag-iisang tagapagmana ng Sen Group. Pag umasenso ka, huwag mo akong kalilimutan. Sos, isa lang naman ako na. Anak sa labas na ngayon lang kinilala. Wala namang dapat ipagmalaki dun. Yung pinahanap ko sa'yo, nahanap mo na ba? Sa akin ka na, siguradong maganda yun. Hoy! Pinainom ko na ng gamot at inilagay sa kwarto. Yung bunso kong kapatid na kaka-18 pa lang, estudyante pa sa high school. Mukhang madudungisan na ang reputasyon niya. Lumabas ka. Opo. Sinong nagpadala sa'yo dito? Kung sa nangyari yun, hindi pa binigyan kita ng pera. Huwag ka nang magpakita sa akin? Kung wala lang akong problema. Hindi ko naman gugustuhin pang gawin ito. Yung ex-wife ko kasi, hindi ako tinitigilan. Kung hindi dahil sa pagtulong ko sa inyo noon, na ibinigay ko siya, hindi sana ako abot sa ganitong kalagayan. Senyorito, maawa na po kayo, tulungan niyo po ako. Huwag mo akong idamay. Binabalaan kita. Kapag may sinabi ka kahit kanino, wala akong problema na gawin kang bangkay. May isa pa pala akong dapat sabihin sa'yo. Umalis ka. Layas. Layas. Balak ko pa naman sanang sabihin sa'yo yung tungkol sa bata. Dahil napakawalang puso mo, huwag kang magtaka kung magiging wala rin akong awa. Ano na ginagawa ng igong Bushokian na to dito?
Mukhang galing siya sa opisina ni Senyorito. Sa buwatan talaga sila. Ate, wag ka nandito. Harangin mo muna sila, may meeting ako. Ah, Sage. Miss Jane, bakit kayo nandito? Ginoong Kin, nakatulong ka sa akin dati. Mabuti kang tao. Pero ngayon, hinahanap ko ang senyorito ng mga sen para makipagpatayan. Makipagpatayan sa Senyorito? Miss G, ipagpapaalam ko muna kayo. Walang may dudulot na maganda ang proposal na to sa kumpanya. Hindi ako pumapayag. Senyu, gusto mong kumita. Nakikiusap ako, itago mo naman ng maayos. Hindi ako bulag. At lalong hindi ako walang silbi. Eight. Ikaw pala. Anong ako? Dapat noon ko pa naisip na ikaw to, Sen Group. Pamilya Sen. Senorito, isa kang maayos manamit pero halimaw ang ugali. Miss Jai. Sinong baliw na babaeng at naglalakas loob na galitin ang senyorito namin? Tumawag ng pulis. Hindi pwedeng tumawag ng pulis. Bakit hindi pwedeng tumawag ng pulis, senyorito? Sigurado ka bang tatawag ka ng pulis? Para ipahuli si Miss G? Sage, huwag na. Pabayaan mo na siyang umalis. Senyu, tandaan ko ang pagkakautang mo sa akin 7 taon na ang nakalipas. Hihintayin ko ang karma mo. Ano ba talaga ang ginawa mo kay Senyu, ate? Pero maganda ang pagkakasampal mo sa kanya. Senyorito, grabe na ang sugat ni senyorito. Itigil muna natin ang meeting. Sino ba sa inyo ang nagsasabing malala ang sugat ni Senorito? At gustong ipatigil ang meeting? Itaas ang kamay. Sige, napakagaling ninyo. Hinchuan, imbestigahan mo. Ang mga bank account ng mga taong ito. Yung mga nagtaas lang ng kamay. Lalo na iyong malalaking transaksyon. Senyorito, bakit po kailangang imbestigahan yan? Huwag kang kabahan, titingnan lang natin. Wala tayong magagawa. Sino ba naman kasi ang may pakialam sa kuya ko ng ganyan? Yung mga malilinis ang pangalan. Ako mismo ang magbibigay ng year-end bonus bilang pasasalamat. Sige, at sa pangalan ko. Imbitahan mo si Gushokia na gago para kumain. Opo, Aba, tunay ngang alta sosyedad. Pati mga kubyertos kumikinang na parang ginto. wala ka kasing alam sa mundo. Kapag natuloy ang deal namin na senyorito, pati inidoro natin sa bahay, papalitan ko ng ginto. Aba, hindi ba college classmate mo si Senyorito? Bakit yung bunso ang nag-imbita sa'yo para kumain? Nabalitaan ko kasing hindi magkasundo ang dalawang tagapagmana ng pamilya Sen. Iyak na alam ng bunso ang relasyon namin ng panganay. Kaya sinasadya niya akong ligawan sa panig niya. Galing mo talaga, mahal. Tingnan mo itong suot at bag ko ngayon. Hindi naman kita ipinahiya, di ba? Ang ganda naman ng mga pinggan. Hoy hoy hoy, huwag mong hawakan yan. Baka mabasag mo. Pagdating ni senyorito, mag-ingat ka sa mga sasabihin mo. Nasaan na yung regalo na inihanda mo para kay senyorito? Huwag kang mag-alala, handa na lahat. Ano ba ng itsura ni Senyorito? Anong ginagawa mo rito? Mukhang binabayaran? Muntik ko nang makalimutan, isa ka palang guro sa elementarya. Isang hampas lupang guro lang, anong ginagawa mo rito? Lumayas ka. Pumapasok din sa elementarya ang pamangkin ko. Hindi maganda ang grades. Iwan mo sa akin ang numero mo para maya-maya. Kukunin kitang tutor para sa pamangkin ko. Para na rin yung may kita ka. Gusto mo akong maging tutor ng pamangkin mo? Hindi mo yata kayang bayaran. Hampas lupang guro ka lang, bakit hindi ko kayang bayaran? Sino ba nang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para maging ganyan kakangas? Ang mahal ko, kumakain na sa isang mesa kasama si Senyorito. Mataas na uri siya. Ikaw na hamak na guro lang. Hinding-hindi mo kayang abutin yan kahit kailan. Kilala mo ba ang batang senyorito ng mga Sen? Anak yon ni Doña Sen. Tunay na dugong Sen. Hindi mo kayang abutin kahit kailan. Oh, tingnan mo itong florera na ibibigay namin kay Senyorito.
Mula pa sa panahon ni Qianlong, 3 milyon ang halaga. Kahit ibenta mo pa ang kahang buhay mo, hindi aabot sa presyo nito. Nakikita mo ba? AMM. Ganyan lang kababang klase ang dala ninyo. Hindi kayo nahihiyang iregalo yan. AMM. Naglakas loob kang basagin ang florera na regalo namin para kay senyorito. Sinasabi ko sa'yo, patay ka ngayong araw na to. Wala nang makakapagligtas sa'yo. Tumigil kayong lahat. Gashaukyan, nagpapatiwakal ka ba? Assistant Kin, anong ginagawa nyo? Itong hampas lupang gurong to, sinira niya yung florera. Naregalo namin para sa batang senyorito. Kawalan yon ng respeto sa batang senyorito kaya. Itinutuwid ko lang siya para sa kanya. Sa tingin ko, kayo ang dapat ituwid. Ano po? Assistant Kin, anong ibig niyong sabihin? Hindi pa ba halata? Anong ibig sabihin? Ang nakatayo sa harap nyo ay ang batang senyorito ng Sen Group. Senyi, Magpakilala ulit ako si Senye. Sen, mula sa Sen Group. batang senyorito. Kanina, hindi ka namin nakilala. Patawad sa ginawa namin sa'yo. Huwag mo nang dibdibin yon. Di ba sabi mo kanina, tuturuan ko ang pamangkin nyo? Naku, dapat ako'y pausahan. Ikaw ay graduate ng isang kilalang unibersidad sa buong mundo. Hindi kami mangangahas na paturuin ka sa pamangkin namin. Guro lang ako sa elementarya. Araw-araw. Kailangan kong bumalik para sa night class ng mga bata. Pero kung gusto niyong turuan ko ang pamangkin nyo, pwede. Wala na akong panulat. Paano ako makakapagturo? Baba ako para kunin. Mabagal kong lalakarin pa ba? Gusto mo bang tumalon na lang? Senyorito, kasalanan ko po lahat. Nabulag ako noon, patawad po. 20 palapag po ito. Tiyak na mamamatay ako kapag tumalon. Maawa po kayo, huwag niyo po akong patayin. Takot kang mamatay. Hindi naman kita pinapatalon talaga. Kung paano naglinis ng bintana ang ate ko noon, ganoon ka rin bababa. Ikaw na magtali sa sarili mo. Pero natatakot po ako sa taas. Don Sen, maawa po kayo. Kung gayon, ikaw na lang. Ikaw, Kapag hindi mo pa sinuot yan, ako ang magsusuot sa'yo. Pero hindi ako marunong maghinay-hinay. Kapag nahulog ka at namatay, malas mo na lang talaga. senyorito. Maawa po kayo, alam ko na po ang pagkakamali ko. Huwag ka nang magpapakita sa ate ko, naiintindihan mo. Naiintindihan ko po. Xiaoqian. Xiaoqian, ayos ka lang ba? Nakaaway na natin ang mga Sen, paano na tayo nito? Sinong may sabing nakaaway natin sila? Dalawa ang anak na lalaki ng mga Sen. Itong si Senyi, ang laman lang ng isip niya ngayon. Yang ita na si Ji Wangshu. Kapag nalaman niya kung kanino ba talaga, yang batang nasa sinapupunan ni Ji Wangshu. Mas magiging kawili-wili ang lahat. Alam mo ba? Hindi ko alam. Pero may nakakaalam. Ano? Hindi pala sa'yo ang anak ni Ji Wangshu? Hindi po, senyorito, tapat po ako sa inyo. Papatunayan ang katapatan ko. Hindi ko siya ginalaw sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng gabing yon 7 taon na ang nakalilipas, nabuntis si Ji Wangshu. Si Xiaoman, anak ng lalaking yon 7 taon na ang nakalipas. Bakit ngayon mo lang sinabi? Noong huling punta ko sa mga Sen. Sasabihin ko na po sana, pero hindi niyo po ako binigyan ng pagkakataon. Hindi ko akalain, may naiwan palang anak si Senyi.
Siyempre, iyon lang ang nag-isang lehitimong tagapagmana ng pamilya Sen. Basta mahawakan ko lang si Jiwangshu at ang bata. Ako na ang may control sa Sen Group. Ikaw na naman. Eka lang, gusto lang kitang makausap. Wala tayong dapat pag-usapan. Paano si Xiaoman? Gumawa ka ng peking ENA test report. Saan mo naman nakuha ang ET test? Alam mo naman ang estilo ng pamilya Sen. At saka, nag-aaral si Xiaoman sa St. John Elementary. Napakadaling kumuha ng isang hibla ng buhok niya. Ikaw nga talaga ang lalaki 7 taon na ang nakalipas. Wang Shu. Sa mga nakaraang taon, paulit-ulit kitang ginugulo. Dahil lamang sa aking pagiging makasarili. Anak ako sa labas. Hindi ko alam kung paano magmahal. Hindi rin ako marunong magbigay ng pagmamahal. Kaya nasaktan kita ng husto. Pero ngayon, nag-mature na ako. Gusto kong bigyan ka at si Xiaoman ng isang tunay na pamilya. Kahit ikaw ang tunay na ama ni Xiaoman. Ano naman ngayon? Hindi pa rin kita makakasama. Hindi rin kailangan ni Xiaoman ng amang tulad mo. Ang anak ko, hindi kailanman magiging Sen. Ayaw mo sa apelidong Sen? Bakit kay Senyi? Nakapatid ko, kayo nagsiping ng maaming bises? Sino ba sa tingin mo si Senyi? Kapatid ko siya, pero iba siya sa akin. Siya ang lehitimong tagapagmana ng pamilya Sen. Sabi mo nga, madumi at mabaho ang dugo ng mga Sen. Si Senyi, ano naman siya? Huwag mo siyang idamay. Nagkataon lang na Sen ang apelyido ni Senye. Wala siyang kinalaman sa mga Sen. Hindi niya ako lolokohin. Ganoon ba? Ate, bakit galit ka sa mga Sen? Huwag nang makialam sa usapang matatanda. Kaya nga, Sen din naman ang apelyido mo at ang ganda pa ng kotse mo. Hindi ka rin naman kabilang sa mga Sen, hindi ba? Magpapakaalila na lang ako, magpapaampun sa'yo, ate. Wala akong kinalaman sa pamilya ng pinakamayaman. Mga Sen na naman pala. Paulit-ulit nila akong ginagawang laruan. Wang Shu, kahit hindi mo ako kailangan pa rin ni Xiaoman ng isang ama. Sana'y maging maganda ang gabi mo. 8. Nakabalik ka na pala. Iniuwi ko na si Xiaoman galing eskwela. Tinulungan ko na rin siya sa takdang aralin. Lanan. Nagluto pa ako ng sabaw na isda. Sandali, kukuha ako ng mangkok. Ate, anong nangyayari sa'yo ngayon? Akala mo ba 20 anyos pa lang ako? Isang mangkok ng sabaw, lilinlangin mo na ako. Ate, anong problema mo? Ikaw na guro ng anak ko, hating gabi na. Nasa bahay ka ng estudyante mo. Sa tingin mo ba tama yan? Nandoon ang pinto. Lumabas ka na at isara mo. Hindi ba sapat ang ginawa ko kagabi? Hindi kaya may mali kang pagkakaintindi? Hindi naman tayo magkasintahan. Hindi pwede. Hindi kita kayang iwan. Sa tingin mo ba nakakatuwa to? Hindi kita niloloko. Totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Kailangan kong kumita. Wala ka nang mapapala sa akin. Umalis ka na habang maaga pa. Nga pala, kung gagantihan mo si Xiaoman dahil sa galit mo sa akin. Reklamo kita sa DEP. Yan na ba talaga ang tingin mo sa akin? Ako ang nagsawa. Sinipingan lang kita noon dahil gwapo ka. Pero kahit gaano ka gwapo kung araw-araw mong titignan, magsasawa ka rin. Umalis ka na. Maghiwalay tayo ng maayos. Hindi ba masaya tayo noon? Ibig sabihin ba peke lang lahat ng pinakita mo sa akin? Ayoko maniwala. Sinong nagsabing halikan mo ako? Sexual harassment yan. Bitawan mo ako.
Ate, masakit ba ang kamay mo? Hipan ko para gumaan. Ate, huwag kang umalis. Huwag mo naman akong palayasin, please. 8. Tingnan mo ako. Huling pagkakataon. Ate, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Wang Shu. Hinanap ko ang record mo sa ahensya ng kasambahay. Kaya ko lang nalaman na dito ka pala nagtatrabaho. May oras ka bang magkape tayo? Gusto kitang makausap tungkol kay Xiaoman. Ano ito? Pinakontak ko sa assistant ko ang ilang eskwelahan sa Amerika. Tingnan mo, Salamat, pero ayos lang si Xiaoman ngayon, hindi niya kailangan. huwag ka nang mag-inarte ngayon. Maganda man ang St. John's Elementary. Puro mayayaman at makapangyarihan ang mga estudyante doon. Kakaawain lang si Xiaoman doon. Isipin mo nga, simula nang pumasok si Xiaoman, ang dami na niyang pinagdaan ng hirap. Bastard lang naman yan. Bakit ang daming sinasabi? Tanggalin na yan. Sikat na eskwelahan ng mayayaman ang St. John's. Ang ayos ng mga tao, pinapasok nila ang mga anak nila dito. Para sa elite education, paanong sisirain ng bastardo? Ang isang janitress, nakakapikon talaga. Palayasin niyo siya, palayasin. Mama, tulungan mo ako. Xiaoman, huwag kang matakot. Pag-alin mo na lang si Xiaoman sa ibang bansa. Bigyan mo agad ng bilingual na environment. Iyon ang makakabuti sa kanya. Pag-iisipan ko. Sige, dalhin mo na lang ang mga dokumento. Pero huwag mong masyadong patagalin. Pasukan na pagkatapos ng winter break. Kapag napalayas na kayong mag-ina sa ibang bansa, ang mga baho ni Senyi, mahahawakan ko na ng mahigpit. Hoy! May ipagawa ako sa'yo. Tawagan mo ang telecom company, tanungin mo kung sira ba ang signal tower nila. Bakit hindi makatawag ng maayos? Senyorito, sa dami ng tinawagan mo pero hindi pa rin makalusot. Isa lang ang ibig sabihin. Ano? Binablock ka na ni Miss G. Sabihan mo ang principal, magpapatawag ako ng parent-teacher meeting. Ngayong uwian na mismo. Ano? Meeting na naman? Hindi ba't mayroon lang kamakailan? Nga, nagtataka rin ang mga kaklase. May nagsabi pa. Si Teacher Sen daw ay kanina pa nakabusangot na parang iniwan ng syota. Mama, sabi mo si Teacher Sen ay sobrang pogi na nakakapanlambot. Sino naman ang walang taste namang iwan sa kanya? Huwag kang makialam sa usapin ng matatanda. Handa na ako. Pumunta sa meeting mo, okay na? Pasensya na, nahuli ako. Ikaw ang nanay ni Jake Xiaoman, hindi ba? Nasaan ang phone mo? Nagpadala na ako ng abiso sa ising ng mga magulang kaninang tanghali. Minention pa nga kita. Ano ba na inaasikaso mo buong araw? Maghapon kang hindi nag-reply. 108 na missed calls, 250 na mensahe. Lahat galing kay Senye. Teacher Sen, janitress lang naman siya. Ano ba ng kabusihan niya? Malamang abala sa pang-aakit ng ibang lalaki. Di ba? Nga, ako na may multinational company, hindi naman ganyan kabusi. Sinasadya niyang hindi mag-reply sa'yo. Walang modo. At kayo, hindi ba kayo marunong makiramdam? Hindi niyo ba napapansin? Na nagagalit na siya. Sinabi ko bang magsalita kayo? Tapos na ang parent-teacher conference. Nanay ni Xiaoman, magpaiwan ka muna. Tara na. Ginoong Sen, hindi ba nila itinuro sa'yo na huwag pakialaman ang gamit ng iba? Kaunti lang ang pinag-aralan ko, kaya hindi.
Ililipat mo ba si Xiaoman ng eskwelahan? Bakit? Pribado ko ng bagay yun. Guro ako ni Xiaoman. Guro ka lang. Ganoon ba, Jiwangshu? Wala pang gumawa nito sa akin. Hindi ako papayag na. Iwan mo ako ng walang malinaw na dahilan. Kagabi akala ko, magbabago pa ang isip mo. Hindi ko inaasahan na tatalikuran mo rin ako. Buong araw hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Bakit? Dahil isa kang Sen. Ikaw ang senorito ng Sen Group. Ang pinakaayaw ko sa lahat ang mga Sen. Ang kinasusuklaman mo lang ay si Senyu. Siya ang ama ni Xiaoman. Ano? Siya ang ama ng anak kong si Xiaoman. 7 years ago, si Go Shouqian ay ipinagbili ako kay Senyu. Kaya ipinanganak si Xiaoman. Dahil lang doon kaya ka nakipagrelasyon sa kanya. Kahit makasama ko siya o hindi. Hindi magiging tayo. Ginoong Sen. Lumalampas ka na sa hangganan. Huwag mong sabihin siya ang mahal mo. Masaya tayo nitong mga nakaraang buwan, tapusin na natin ng maayos. Pwede ba? Kaya ba ang tingin mo lang sa akin ay parausan ng libog mo? Kung alam mo na pala. Bakit nagtatanong ka pa? Jiwangshu, makinig ka sa akin. Wala ni isang tao sa mundo ang may lakas ng loob na gawin akong gamit. Gamitin tapos itapon, ako ang taong pinakamagaling gumanti ng personal. Gusto mong ipa-withdraw si Xiaoman sa school, hindi ba? Kaya huwag mo akong subukang galitin. Pasensya na ate, ito lang ang paraan ko. Para manatili ka sa tabi ko. Wag dito. Masaya ako. Ipapa-withdraw ko si Xiaoman sa school. Salamat, Ginoong Sen. Senyo, inasikaso ko na ang pag-withdraw kay Xiaoman. Anong nangyayari ngayon? Mukhang alam mo na lahat, kaya congratulations, may dagdag ka. Ng napakagandang pamangkin na tulad ni Xiaoman, at ng napakagandang hipag na tulad ni Jiwangshu. Senyu, wala akong pakialam kung ano mang balak mo. Lumayo ka sa mag-ina na yon. Na-withdraw na nga si Xiaoman sa Gagijon Elementary. Pero hindi ko hahayaang mapunta sila sa mga kamay mo. Kapag namatay na si Go Shouqian, wala nang makakaalam ng totoong nangyari noon. Si Ji Xiaoman ay mananatiling anak ko lamang. Six na. Sinabi mo kay senyorito ang nangyari noon. Nangako si senyorito na bibigyan ka ng proyekto. Nasaan na ang proyektong iyon? Hindi magbabago ang salita ni Senyorito. Sabi niya hintayin lang namin sa bahay. Kaya tiyak na darating. Dumating na ang pinadala ni Senyorito. Tingnan mo agad. Sino ito? Banso. Nalaman ko na, ang gumawa ng budolgang laban sa iyo noon ay si Senyorito. Kakabalik pa lang niya noon sa pamilya Sen. Pasirain ang tingin sa iyo ng mga nakatatanda sa pamilya Sen, kaya niya iyon ginawa. Senyu, ang laki ng tapang mo. Bunso, ano ang balak mong gawin? May isang tao. Tiyak na alam niya ang totoo. Bonso, maawa ka sa akin. Noong ika-14 na Setyembre, 7 taon na ang nakalipas. Nagpadala si Senyu ng 500,000 sa bank account mo. Bakit? Ah, ito, Kim Chuan. sasabihin ko. Itong taon na ang nakalipas, iyong senyo na iyon, iyong walang hiya. Pinahanap niya ako ng isang babae. Pero hindi rin naman para sa kanya. Kung para kanino niya ginamit, hindi ko rin alam. Sinong babae? Ako. Sasabihin ko. Si Jiwangshu. Ang asawa ko. Anong sinabi mo? Ang babaeng nakasama ko noon ng isang gabi. Si Jiwangshu. Ah, hindi. Ibig kong sabihin, dati kong asawa. Ah, pagkatapos ng gabing iyon, nabuntis siya. Sa mga taong ito, hindi ko na siya ginalaw. Kaya si Xiaoman ay hindi ko anak.
Gago ka. Bakit ganyan ang ginawa mo sa kanya? Wangshu. Wangshu, buksan mo to. Wangshu. Anong ginagawa mo rito? Iligtas mo si Xiaoqian. Pinahihirapan na siya ng mga Sen. Gusto na nilang patayin si Xiaoqian. Si Senny bakit? Bakit gusto niyang patayin si Gushokian? Senny, Xiaoqian. nasaktan ka ba? Hindi ako nasaktan. Xiaoqian, okay ka lang ba? 8. Si Xiaoman ay anak natin. Kasabot si Senyu at Gushokian. Para patulugin ka noon. Kaya... Ate, mapapatawad mo ba ako? Pakawalan mo muna si Gushokian. Hindi pwede. Gago siya. Bobo ka ba? Kapag nakulong ka, maapektuhan ang future ni Xiaoman sa civil service. Hindi kita tatantanan. Gashaukian, may kaso ka ng panginikil at pamimili sa kababaihan. Sumama ka sa amin. Hindi, si Senyu ang nag-utos sa akin. Dapat siya ang hulihin nyo. Hindi kami. Magpapalampas na masamang tao. Naghihintay na sa iyo si Senyu sa loob. Xiaoqian. Sige na. Panahon na para mag-usap tayo ng maayos. Anong pag-uusapan? Tungkol ba sa pag-ibig? Tungkol sa panloloko mo sa akin. Maligayang pagdating sa tahanan, senyora at senyorito. Inihanda ko lahat ng ito para sa iyo at kay Xiaoman. Ang dami mong tiniis sa mga nakaraang taon. Papayag ka bang alagaan kita? Tignan natin kung ano ang ipapakita mo. Ay, Senyorito, ako na ang bahala. huwag kayong makialam. Gusto kong ako mismo ang mag-aalaga sa asawa at anak ko. Babe, luto na ba ang sinigang na isda? Ako na. Daday, huwag mong lagyan ng wansoy. Oy, babe. Ano yon? Kailangan na labahan ang mga damit. Uy, ako na. Hiwalayin mo ang paglalaba ng sapatos kong pang-basketball. Babe. Pagod na ako. At ikaw, Xiaoman, huwag kang laging. Nanggugulo sa oras namin ng mommy mo, ha? Hindi ba kita in-enroll sa summer camp? Bakit ayaw mong pumunta? Hindi ba't sinabi mong gusto mo ng simpleng pamumuhay? Kaya pumayag kang itago ang pagkakakilanlan mo at makasama ako. Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. CJ, ako na ang maghiwa ng gulay. Bakit? Nahiwa ko ang daliri ko nang hindi sinasadya. Ano? Uy, tignan nga natin ano iyan. Inis ka, ginulat mo ako. Bebe. Ito'y singsing ng Reyna, ipanlalaban kita. Oo, ito Marian.